Sa isang napakalamig na gabi ng Disyembre, isang 70 taong gulang na dalagita ang nagbibisikleta sa mga kalsada. Nagde-deliver para kumita ng sapat para sa isa pang gabing upa sa boarding house. Habang nagmamadali siyang tapusin ang kanyang huling order, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa hintuan ng bus, tila nawawala at nanginginig sa ginaw. Nag-atubili siya. Ang delivery na ito ang huling pagkakataon niya para manatili sa kanyang trabaho, ngunit nanaig ang kabaitan. Bumalik siya para tulungan ito. Ang hindi niya alam, ang lalaking iyon ay isang bilyonaryo at ang isang maliit na gawaing iyon ng habag ay magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Bago tayo magpatuloy sa kwento, sabihin mo sa akin kung taga saan ka nakikinig. At huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pa akong maibahaging mga kwentong nakaaantig ng puso sa iyo bukas. Ang hanging amihan mula sa ilog ay tumatago sa barangay Mapayapa na parang bubog na salamin, matalas at sapat ang lamig para manakit ang iyong mga ngipin sa tuwing hihinga ka. Kumikislap ang mga ilaw poste sa mga bahagi ng sementadong daan na nagyelo na. Ang niyebe ay naging kulay abo sa ilalim ng mga pagod na paa. Mabilis na pumadyak si Lia Reyes, nakayuko, ang kanyang mga kamay na may guwantes ay naninigas sa manibela ng isang segunda manong bisikleta na ang kadena ay umuugong sa bawat pag-ikot. 17 anyos, payat at mas matatag kaysa sa kanyang itsura. Natutunan niyang laging kumilos. Ang bayad sa mga delivery ay kada milya, hindi kada oras. Isang order na lang bago ang curfew. Isang sobre pa ng pera. Isang gabi pa. Hindi siya mapapalaya sa nag-iisang kwartong kaya niyang bayaran. Pabulong niyang sinabi sa sarili, isa na lang. Sinusubukang lunurin ang gutom sa kanyang tiyan at ang kirot sa kanyang mga binti. Nagbuzz ang kanyang telepono na may mensahe mula sa kanyang manager. Huwag ka na namang mahuhuli. Huling babala. Isinuksok niya ito pabalik sa kanyang bulsa habang nagiigting ang kanyang panga. Ang hangin ay amoy bakal at usok ng tsimeneya. Yung tipo ng lamig na mararamdaman mong pati langit ay sumuko na. Sa kanto malapit sa bus depot, bahagyang dumulas ang kanyang gulong sa yelo. Doon niya siya nakita. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa tabi ng isang kinakalawang na karatula ng bus. Manipis ang kanyang Amerikana. Ang scarf ay halos matanggal na. Hawak ang isang gusot na papel sa nanginginig na mga daliri. Maputla ang kanyang balat sa ilalim ng kulay kahil na ilaw poste. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa bawat dumaraang sasakyan na para bang may darating anumang segundo. May ibinulong siya, isang bagay na hindi narinig ni Lia. Marahil isang numero ng bus, marahil isang pangalan. Nagdahan-dahan si Lia, isang paa ang kumakayod sa lupa. Pinagmamasdan siya mula sa ilang yarda ang layo. Walang ibang pumansin. Ang mga tao ay patuloy na naglakad. Mga ulong nakayuko, mga kuwelyong nakataas. Masyadong abala o masyadong giniginaw para mag-alala. Kinagat niya ang kanyang labi. Huwag kang hihinto. Hindi ka pwedeng huminto. Ang orasan sa kanyang telepono ay kumislap, 7:41. Ang delivery ay kailangang magawa bago mag-on. 10 minuto lang na huli at mawawala sa kanya hindi lang ang bayad, kundi pati ang upa para sa linggong yon. Muli niyang sinulyapan ng lalaki. Ang bibig nito ay gumagalaw ng walang tunog. Ang papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Mukha siyang nawawala, hindi naghihintay. Nawawala na parang isang batang napalayo at nakalimutan ng daan pa uwi. Biglang pumasok sa isip niya ang boses ng kanyang ina, malambing at malayo. Kung makakita ka man ng isang taong nag-iisa na ganyan, huminto ka, anak. Hindi mahalaga kung sino sila. Ipinikit ni Lia ang kanyang mga mata. Idiniin ang kanyang dila sa loob ng kanyang pisngi. Huwag ngayong gabi, bulong niya. Pakiusap, huwag ngayong gabi. Nagpilit siyang pumadyak, umabante ang bisikleta. Ngunit pagkatapos ng 2 pag-ikot ng gulong, bumigat ang kanyang tiyan dahil sa konsensya. Ang imahe ng matandang lalaki
ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang mga matang walang laman na nagmamasid sa kalsada, ang paraan ng pagkakabaluktot ng kanyang mga balikat na para bang nakalimutan na ng mundo na siya'y nabubuhay. Nagmura siya sa ilalim ng kanyang hininga. Inikot ang bisikleta at bumalik patungo sa hintuan ng bus. "Manong," tawag niya, maingat ngunit marahan. "Ayos lang po ba kayo rito?" Napapikit ang matanda, nagulat, ang kanyang tingin ay malabo at hindi nakapokus. "Bus 23, bulong niya. Dulo ng Willow. Sa tingin ko'y naiwanan na ako." Basag ang kanyang boses na parang tuyong kahoy. Nang malapitan, nakita ni Leah kung gaano siya kahina. Ang balat ay kasing nipis ng papel, ang mga kuko ay asul dahil sa lamig. "Malapit po ba sa dulo ng Willow ang tirahan ninyo?" tanong niya. Dahan-dahan siyang tumango, hindi sigurado. "Malayo po iyon," sabi niya, habang muling sumusulyap sa kanyang telepono. 7:46. Kainis? Aabutin ko pa kung aalis ako ngayon. Ngunit nanginginig ang matanda. Sinusubukang kuskusin ang kanyang mga braso para magpainit. Tiningnan ni Leah ang kanyang mga sapatos. Lumang katad, may punit sa dulo, basang-basa. Muling tumama ang konsensya, mas matalas ngayon. "Sige na nga," buntong hininga niya. "Halika na po, hahanapan natin ng paraan." Nag-atubili siya, nalilito. "Anong paraan?" "Ang maiuwi kayo," sabi niya. "Masyadong malamig para maghintay dito." Napapikit ang matanda sa kanya. Ang kawalan ng paniniwala ay kumikislap na parang liwanag sa likod ng hamog. "Hindi mo kailangang gawin yan," bulong niya. "May darating." Tumingin si Leah sa kalsada. Ang mga bus ay huminto na 1 oras na ang nakalipas. Walang darating. "Ayan na nga po, mukhang dumating na ako," sabi niya. Lumuhod siya. Tiningnan ang likurang rack ng kanyang bisikleta. Hindi ito para sa pasahero, ngunit nakakarga na ito ng mabibigat na bagay dati. Mga kahon, grocery. Minsan, ang sarili niyang bigat ng loob. Pinagpagan niya ang niyebe mula sa upuan at tumingala. "Kaya niyo po bang umupo dito kung dahan-dahan lang ako?" Kumunot ang noo niya. "Ayokong maging abala." "Huli na po," sabi niya na may bahagyang ngiti. "Abala na po ang specialty ko." Ngumiti siya sa unang pagkakataon, isang pagod at maliit na pagkurba ng kanyang mga labi. Hindi niya namalayan noon kung gaano mananatili sa kanya ang ngiting iyon. Ngunit habang sinusubukan niyang umakyat, muling nag-buzz ang kanyang telepono. "Nasaan ka na?" Binaliwala niya ito. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang mas mahigpit niyang ibinalot ang kanyang scarf sa leeg ng matanda. Isinuksok ang mga dulo sa ilalim ng kanyang baba. "Kapit po kayo," sabi niya. Tumingin sa kanya ang matanda na may pasasalamat sa kanyang mga mata. "Naaalala ko sa iyo ang..." Nagsimula siya, ngunit ang kanyang boses ay nawala sa lamig. Hindi na nagtanong si Leah kung sino. Itinulak niya ang bisikleta mula sa gilid ng daan. Ang mga gulong ay lumalangit-ngit sa niyebe. Ang mga binti ay nangingimay habang pumapadyak siya laban sa humahampas na hangin. Ang delivery bag ay tumatama sa kanyang balakang. Mabigat dala ang huling order na hindi na niya makukumpleto ngayong gabi. Sa likod niya, may hinihimig ang matanda, isang mahinang tono na walang salita. Marahil isang alaala na masyado ng kupas para pangalanan. Nagtiimbagang si Leah at nagpatuloy sa pagpadyak. Bawat tulak pasulong ay isang laban sa pagitan ng katwiran at habag. "Sinira mo na ang lahat," bumulong ang kanyang isip. "Baka hindi," sagot ng kanyang puso. Ang kalsada ay lumiko sa tabi ng ilog. Ang mga ilaw poste ay kumikindat-kindat na parang mga bituing namamatay. Bawat madaanan ay parang isang countdown. Hindi siya pwedeng huminto. Paulit-ulit na nag-buzz ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Ngunit hindi niya tiningnan. Hindi na niya kailangan ng isa pang banta para malaman kung ano na ang nawala sa kanya. Lumapit ang matanda. Bumubulong sa nanginginig na mga ngipin. Mas malamig ngayon kaysa dati. "Oo nga po," sabi niya. Puti ang hininga sa dilim. Mas malupit na rin ang mundo. Mahina itong tumawa na may kasamang ubo. "Hindi naman lahat." Tumingin siya sa kanyang balikat.
Nakita ang anino ng isang ngiti at sa isang sandali, hindi na gaanong naramdaman ang lamig. Isang sasakyan ang dumaan, bumusina ng malakas at nagtalsik ng nagyayelong putik sa kanilang dalawa. Nagmura si Leah, umiiling. Ang babangis ng mga tao, bulong niya. Ganyan na talaga sila noon pa, sabi ng lalaki. Nanginginig ang boses, ngunit kalmado. Nalagpasan nila ang dulo ng bayan kung saan nagtatapos ang sementadong daan at nagsisimula ang lumang kalsada, basag, makitid at halos natabunan na ng niebe. Gaano po kalayo sabi ninyo? Tanong niya. Dulo ng willow, bulong nito, kumukunot ang noo. Sa tingin ko malapit sa mga burol. Napabuntong hininga siya. Ayos, paakyat. Hindi sumagot ang matanda. Ang ulo niya yumuyuko na para bang dadalawin na siya ng antok doon mismo. Kinagat ni Leah ang kanyang labi. Hindi niya pwedeng hayaang manigas ito sa lamig. Huminto siya sa ilalim ng isang kumikislap na ilaw poste. Binuksan ang kanyang delivery bag at kinuha ang nag-iisang bagay na natitira sa kanya. Isang manipis at murang kumot na para sana sa mga grocery. Ibinabalot niya ito sa kanyang mga balikat at isiniksik ng malapit. Magiging maayos din po kayo, ha? Sabi niya ng mahina. Tumango ito ng mahina, halos nakapikit na ang mga mata. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Ang kanyang mukha, na may guhit ng edad at pagkalito, ay masyadong nagpapaalala sa kanya sa lalaking binibisita ng kanyang ina sa nursing home. Yung laging nakakalimutan ang pangalan niya, pero hindi nakakalimutang ngumiti. Kapit lang po ng mahigpit, bulong niya. Aalis na tayo. At muli siyang pumadyak, mas malakas ngayon. Ang hangin ay tumatama sa kanyang mukha na parang mga karayom, ngunit yumuko siya, nagngingit-ngit ang mga ngipin, kumakabog ang puso. Bawat pag-ikot ng gulong ay umalingaw-ngaw sa kanyang dibdib. Sa pagitan ng tunog ng kadena at ng hirap ng kanyang hininga, may nagbago sa loob niya. Tahimik, maliit, ngunit hindi maikakaila. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, hindi lang siya nagsisikap na mabuhay. Sinusubukan niyang gawin ang tama. Sa likod niya, gumalaw ang matanda. Ibinubulong ang pangalang Arthur. Hindi ito narinig ni Leah dahil sa hangin. Ang ilog ay kumikinang sa tabi nila na parang isang itim na salamin. Kalsada bawat kalsada, ilaw bawat ilaw. Nagbisikleta siya sa nagyayelong katahimikan ng mapayapa. Hindi namamalaya na ang nag-iisang gawaing ito, ang pagpiling huminto, magmalasakit, ay binabago na ang kanilang mga buhay. Ang mga gulong ay dumulas sa mga bahagi ng itim na yelo. Ngunit napanatili niya ang kanyang balanse ng may katumpakan ng isang taong walang pagpipilian kundi matuto. Sa likod niya, ang matandang si Arthur ay kumapit sa gilid ng upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit nakahawak pa rin. Ang kanyang hininga ay mababaw na nagiging puti sa hangin at nawawala sa dilim. Ang mga ilaw ng bayan ay nawala na sa likuran nila. Nilamon ng dahan-dahang paakyat na burol. Sa tuwing dumudulas ang kadena, bumubulong si Leah ng isang mura sa ilalim ng kanyang hininga, ngunit hindi bumabagal. Hindi niya kayang huminto ngayon, hindi habang ang hangin ay kumakayod sa kanilang mga damit, na para bang gusto silang hubaran hanggang sa buto. Biglang nagsalita si Arthur. Ang kanyang boses ay maliit at nag-aalangan. Dati kong nilalakad ang daang ito. Matagal na panahon na. Hindi naman ganito katirik noon. Malakas na huminga si Leah palabas sa kanyang ilong. Pinipilit ang isang kalahating nangiti. Siguro, tumangkad na ang burol. O baka ako ang lumiit. Sabi nito na may mahinang tawa na naging ubo. Tumingin siya sa kanyang balikat. Ang pag-aalala ay bahagyang gumuhit sa kanyang mukha. Ayos lang po ba kayo riyan sa likod? Ayos lang ako, iha, sabi nito. Naranasan ko na ang mas masahol na gabi. Oo nga po, bulong niya. Mas lalong nagpupursige sa pagpadyak. Hindi ko maisip ang mas masahol pa rito. Muli itong tumawa, mahina ngayon, at nararamdaman niyang nanginginig ito sa likod niya.
Ang ritmo ng mga gulong, ang ugong ng kadena, ang langit-ngit ng niyebe. Lahat ay nagsama-sama sa isang tahimik na musika na pumuno sa katahimikan sa pagitan nila. Sa isang sandali, nakalimutan niya kung gaano siya giniginaw. Naaalala ko sa iyo ang apo kong babae. Malambing na sabi ni Arthur. Ang kanyang mga salita ay halos tinangay ng hangin. Dati siyang nagsusuot ng guwantes na tulad ng sayo. Asul, laging nawawala. Napapikit si Leah, tiningnan ang sarili niyang punit-punit na guwantes. Dating asul, ngunit ngayon ay kupas na at kulay abo na. Mukhang may ganyan din po akong problema, sabi niya. Anong nangyari sa kanya? Ang tanong ay nanatili sa pagitan nila. Hindi siya agad sumagot. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay basag na parang isang lumang bisagra ng pinto. Ilang taglamig na rin siyang wala. Kinakausap ko pa rin siya minsan. May naramdamang kumirot sa dibdib ni Leah. Opo, bulong niya. Kinakausap ko rin po ang nanay ko para hindi gaanong maingay ang katahimikan. Tumango ang matanda, bagamat hindi niya ito nakikita. Sandali silang hindi nagsalita. Ang mundo ay lumiit sa daan sa unahan, ang niebe sa paligid nila, at ang mahinang ugong ng kanilang pinagsamang hininga. Pagkatapos ay muling narinig ang boses ni Arthur, mas mahina kaysa dati. Dati, humihinto ang mga tao para sa isa't isa, alam mo ba? Ngayon, lahat ay nagmamadali makarating sa kung saan at walang nakakaalala kung saan sila pupunta. Sabihin niyo po sa akin yan, sabi niya. Kalahati ng mga taong dinedeliveran ko, hindi man lang tumitingin mula sa kanilang mga telepono. Isa lang akong multo sa bisikleta. Hindi ka multo ngayong gabi, sabi nito. Ang kanyang tono ay biglang naging malinaw. Sinadya. Huminto ka. Ang mga salitang yon ay mas tumama kaysa sa kanyang inaasahan. Napalunok siya. Pinipigilan ng hapdi sa kanyang mga mata. Sige po, huwag niyo muna akong pasalamatan. Kailangan ko pa kayong maiuwi bago tayo parehong manigas sa lamig. Nakaakyat sila sa isang burol at ang bisikleta ay mapanganib na umalog. Napasinghap si Arthur. Mas humigpit ang kapit sa mga gilid. Ayos lang po kayo? Tanong ni Leah. Ayos lang, sabi nito, nanginginig ang boses. Sigurado po kayo? Oo, bulong nito. Pumadyak ka na parang ang anak kong babae, laging matigas ang ulo. Siguro po, nasa lahi na namin, sabi niya na may maliit na ngiti. Ngumiti rin ito, ngunit mabilis itong nawala. Muling lumakas ang hangin, mas malakas ngayon. Itinutulak sila na parang isang pader. Ang kanyang mga binti ay nangangalay, ang kanyang mga baga ay nasusunog. Ang lamig ay namanhid sa kanyang mga daliri, ngunit tumanggi siyang bumagal. Malapit na. Sabi niya sa sarili, malapit na. Dumaan sila sa isang hanay ng mga puno kung saan ang mga sanga ay yumuyuko sa bigat ng niyebe, lumalangit-ngit na parang mga lumang buto. Ang mundo ay parang nakabitin. Ang oras ay bumagal. Ang hininga ay nakikita. Ang buwan ng kanilang tanging saksi. Ang liwanag mula sa isang malayong bahay bukid ay kumislap sandali. Pagkatapos ay nawala. Habang muling lumiko ang burol, may ibinulong si Arthur na hindi naintindihan ni Leah. Itinagilid niya ang kanyang ulo. Ano po iyon? Dulo ng willow. Ulit niya, isang mahinang ngiti sa kanyang boses. Dati, puno yun ng mga hardin. Maaamoy mo ang mga rosas bago mo pa makita ang mga bahay. Gustong-gusto iyon ng asawa ko. May asawa po kayong naghihintay sa bahay? Wala na. Sabi nito, at naririnig niya ang anino ng kalungkutan sa kanyang tono. Matagal na rin siyang wala. Tahimik na tumango si Leah. Hindi na siya nagtanong pa. Ang hangin ay sapat nang nagdadala ng kalungkutan. Huminto sila minsan sa ilalim ng malabong ilaw ng isang lumang karatula ng gasolinahan, kumikislap at halos patay na. Sarado ang lugar, ngunit isang vending machine ang umuugong sa tabi ng pinto. Ang neon na ilaw nito ang tanging init sa loob ng ilang milya. Isinandal ni Leah ang bisikleta sa pader, humihingal ng malakas.
Ang kanyang mga hita ay kumikirot at halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga daliri sa paa. Nauuhaw po ba kayo? Tanong niya. Hindi sumagot si Arthur. Nanginginig lang. Nagkikiskisa ng kanyang mga ngipin. Kinapa niya ang kanyang mga bulsa, binilang ang mga barya, sapat lang para sa isang inumin. Bumili siya ng isang maliit na tasa ng mainit na tsokolate mula sa vending machine at ibinigay sa kanya. Ang usok ay umiikot sa malamig na hangin. Heto po, ingat, mainit. Pinulupot ni Arthur ang parehong kamay sa tasa. Tinititigan ito na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pagkatapos, ay ngumiti siya at dahan-dahang itinulak ito patungo sa kanya. Ikaw ang unang uminom. Mas kailangan mo yan. Pero kayo po ang... At ikaw ang kailangang magpatuloy sa pagpadyak. Sabi nito ng may diin. Ang boses ay may tahimik na awtoridad. Pagbigyan mo na ang isang matanda. Sumuko siya, uminom ng isang maliit na higop at natawa sa kung paano napaso ang kanyang dila. Kita mo na, sabi nito, natatawa. Masyado ka pang bata para maging maingat. At kayo naman po ay masyadong matanda na para manigas sa lamig. Ganti niya. Pareho silang tumawa. Isang tunog na umalingaw-ngaw na kakaiba at maganda laban sa walang laman na kalsada. Nang magsimula silang muli, ang pakiramdam sa hangin ay iba na, mas magaan, kahit na hindi naman uminit ang gabi. Mahinang humimig si Arthur, isang tono na walang salita. Ilang sandali bago niya napagtanto na ito ay isang oyayi. Ang parehong oyayi na hinihimig ng kanyang ina kapag nawawalan ng kuryente tuwing may bagyo. Hindi na niya tinanong kung paano niya ito nalaman. May mga bagay na hindi na kailangang ipaliwanag. Ang akyatin ay naging mas matarik habang papalapit sila sa tuktok. Hirap na siyang huminga ngayon. Bawat hininga ay isang ulap ng sakit. Mas madalas nang dumudulas ang mga gulong, ngunit tumanggi siyang huminto. Muli niyang narinig ang boses ng kanyang ina sa kanyang isipan, matatag at sigurado. Kapag tumutulong ka sa isang tao, huwag mong bilangin ang kapalit. Ang kabutihan ay babalik din sa'yo. Kapit lang po, bulong niya sa nanginginig na ngipin. Malapit na tayo. Walang sinabi ang matanda. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakasandal sa kanyang likod. Ang kanyang hininga ay mababaw, ngunit tuloy-tuloy. Nang sa wakas ay marating nila ang tuktok, tumingala siya at nakita ang isang malabong balangkas ng mga bahay sa ibaba. Isang kapitbahayan na halos natabunan ng niyebe, mga lumang bakod, ilaw na kumikinang sa hamog. Ito na po ba yon? Tanong niya, humihingal. Oak Hill Drive. Sabi nito, ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa unang pagkakataon. Diyan lang sa ibaba, puting tarangkahan, may mga baging sa bakod. Sana po, sinabi niyong paakyat. Hindi naman ganun kasama sa huling pagkakataon. Sabi nito, bahagyang nangumingiti. Tumawa siya, maikli at hirap huminga. Swerte niyo po at hindi ako naniningil kada kilo. Muli itong tumawa. At sa isang panandaliang segundo, nakalimutan niya ang sakit sa kanyang mga kalamnan. Dumausdos sila pababa, ang bisikleta ay kumakalampag. Ang niyebe ay tumatalsik sa manipis na mga arko. Mas matindi ang hapdi ng lamig sa bilis na iyon, ngunit sulit ang ginhawa. Sa ibaba ay nakatayo ang isang puting tarangkahan, kupas na ang pintura. May mga baging na gumagapang sa mga poste. Nagpreno si Leah. Nanginginig ang kanyang mga binti habang dumudulas ang mga gulong hanggang sa huminto. Huminga ng malalim si Arthur, nakatitig sa tarangkahan na parang isang taong nakakita ng multo. Nandito na tayo, bulong niya. Nasa bahay na. Tinulungan siya ni Leah na bumaba mula sa bisikleta, inaalalayan ang kanyang bigat habang nanginginig siya sa mahinang mga binti. Ang ilaw sa beranda ay umilaw, isang motion sensor na naglagay sa kanila sa isang maputlang dilaw na liwanag. Kumatok siya sa pinto, minsan 2 beses. Makalipas ang isang sandali, bumukas ito. Isang mas matandang lalaki na nakasuot ng housecoat ang lumitaw
Nanlaki ang mga mata nang makita si Arthur. Mr. Layton, Panginoon ko, saan po kayo nagpunta? Naglakad-lakad lang, mahinang sabi ni Arthur. O namasyal siguro. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may tahimik na katatawanan na nagpanginig sa kabilang lalaki sa isang kalahating tawa, kalahating hikbi. Tinatawagan na po namin ang mga ospital, sir. Akala namin. Pinigilan niya ang sarili, napapikit ng mariin. Umatras si Leah, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nakita ko lang po siya sa hintuan ng bus. Mabilis niyang sinabi. Hindi ko po alam kung saan pa. Pinutol siya ng lalaki, umiiling. Tama ang ginawa mo. Tama ang ginawa mo. Tumingin siya sa kanya na may tunay na pasasalamat. Pumasok ka muna, magpainit ka, kumain ka, siguradong giniginaw ka na. Umiling si Leah. Hindi na po, kailangan ko nang bumalik. May trabaho pa po ako. Hindi na niya binanggit na malamang ay nawala na iyon. Humarap sa kanya si Arthur. Ang kanyang mukha ay malambing sa liwanag. Sigurado ka? Opo, sabi niya. Gusto ko lang pong masigurong nakauwi kayo ng ligtas. Dinukot niya ang kanyang bulsa, pumunit ng isang piraso ng papel mula sa isang lumang resibo, at isinulat ang kanyang numero. Kung sakaling kailangan niyo po ulit ng tulong, sabi niya, iniabot ito sa kanya. Maingat itong kinuha ni Arthur, na para bang mababasag ito sa kanyang mga kamay. Salamat, Leah, sabi niya. Nanginginig ang boses. Mas malaki ang nagawa mo kaysa sa inaakala mo. Pinilit niya ngang ngumiti. Magpahinga na po kayo, ha? Tumango ito. Pinapasok siya ng kabilang lalaki. Bumubulong pa rin ng hindi makapaniwala at nagsara ang pinto sa likuran nila. Nakatayo si Leah roon sandali. Pinagmamasdan ang liwanag na kumikinang sa bintana. Pagkatapos ay bumalik sa kalsada. Mas matindi ang kagat ng lamig ngayon. Tumatagos sa kanyang mga damit, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga daliri ay manhid. Ang kanyang tiyan ay walang laman. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay isang tahimik na init, isang pintig ng isang bagay na mabangis at mabuti na tumatangging mamatay. Habang itinutulak niya ang bisikleta pabalik sa burol, ibinulong niya sa sarili, sulit. Nang makabalik si Leah sa bayan, ang langit ay mula sa itim ay naging kulay abong mapurol. Ang unang napansin ni Leah nang lumiko siya sa kanyang kalsada ay ang katahimikan. Walang tunog ng musikang tumatago sa mga dingding. Walang pigil na tawanan mula sa mga nangungupahan sa itaas, kahit na ang langit-ngit ng lumang karatula sa itaas ng pinto na laging umuugoy kapag humahangin. Masyadong tahimik. Mabigat ang kanyang mga binti. Nasusunog ang kanyang mga baga mula sa pagbibisikleta. At ang gusto lang niya ay ang kanyang kama. Isang kutsyon na kasing nipis ng papel, ngunit sa kanya. Dahan-dahan siyang pumadyak. Dumausdos sa huling ilang talampakan hanggang sa huminto ang kanyang bisikleta sa harap ng boarding house. At doon niya nakita. Ang kanyang mga gamit ay nakalagay sa isang plastic na grocery bag sa tabi ng pinto, kalahating natabunan ng niyebe. Ang strap ng kanyang lumang backpack ay nakausli mula sa itaas, nanlumo ang kanyang puso. Bumaba siya mula sa bisikleta, kumukurap laban sa lamig, sinusubukang sabihin sa sarili na isang pagkakamali lang ito. Baka may inayos lang ang may-ari, baka may naglipat lang ng gamit niya nang hindi sinasadya. Ngunit nang abutin niya ang kanyang susi, hindi ito magkasya. Ginalaw-galaw niya ito, pinihit ng malakas. Ang metal ay kumakagat sa kanyang palad. Ayaw bumukas. Sinubukan niya ulit. Wala. Doon niya nakita ang sulat. Nakadikit ito ng paling sa pinto, nakasulat sa makapal na itim na marker na tumagos sa papel. Renta huli, kandado pinalitan. Ang mga salita ay mas tumama sa kanya kaysa sa hangin. Nakatayo lang siya roon, ang kanyang kamay ay naniga sa doorknob, nakatitig sa mga letra hanggang sa lumabo ang mga ito. Kumatok siya. Una, mahina. Pagkatapos ay mas malakas. Mr. Barnes, tawag niya, nanginginig ang boses. Ako po ito, si Leah.
Pwede po ba tayong mag-usap? Walang sagot. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pinto. Parang may narinig siyang galaw sa loob. Isang upuang gumalaw, isang sahig na lumangit-ngit, ngunit walang lumabas. Pakiusap po, sabi niya ulit. Mas malakas ngayon. Makukuha ko po ang pera. Kailangan ko lang po ng kaunting panahon. Ang katahimikang sumunod ay mas masahol pa sa isang hindi. Napalunok siya ng malalim, umatras ng isang hakbang. Ang kanyang hininga ay lumalabas na puting ulap. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pakiusap, bulong niya muli. Halos hindi marinig. Wala? Walang awa ngayong gabi? Tinitigan niya ang kanyang bag, ang nag-iisang naglalaman ng lahat ng pag-aari niya. 2 pares ng maong, litrato ng kanyang ina, isang charger ng telepono na halos hindi na gumagana. Hindi ito mukhang marami dati, pero ngayon ay parang ito na lang ang natitira sa kanyang buhay. Yumuko siya, pinagpaga ng nyebe mula sa plastik, naninigas at namumula ang kanyang mga daliri. Gusto niyang sumigaw, sipain ang pinto hanggang sa may makinig. Ngunit ang lakas ng loob ay nawala bago pa man ito magsimula. Wala na siyang lakas para makipagtalo sa mundo. Isinukbit niya ang bag sa kanyang balikat. Ang kanyang kilos ay mabagal at mekanikal. Masakit ang kanyang dibdib. Hindi yung sakit na nararamdaman mo sa iyong katawan, kundi yung sakit na malalim na parang kahihiyan. Yung tipo na nagsasabing, may nawala sa'yo na hindi mo na maibabalik. Ang kanyang bisikleta ay nakasandal sa rehas, yung pinag-ipunan ng kanyang ina, noong panahong inakala niyang bibigyan ng mundo ng patas na pagkakataon ang kanyang anak. Hinaplos ni Leah ang malamig na metal, bumubulong sa ilalim ng kanyang hininga. Mukhang tayong dalawa na lang ulit. Basag ang kanyang boses sa huling salita. Sinubukan niyang mag-isip. Maaari siguro siyang manatili sa diner. Makiusap sa may-ari. Napayagan siyang matulog sa isang booth hanggang umaga. Ngunit maagang nagsara ang diner buong linggo. Masyadong malayo ang library. Masyadong mapanganib ang bus station sa gabi. Pinagkiskis niya ang kanyang mga kamay. Sinusubukang makaramdam ng iba. Maliban sa takot. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit halos hindi niya ito napansin. Dinukot niya ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Halos patay na ang baterya. Isang pulang 3% ang kumikinang sa sulok. Nag-atubili siya, pagkatapos ay binuksan ang message app. Wala mula sa sinuman. Nag-scroll siya pataas, nakatitig sa huling text mula sa kanyang manager. Huwag mong sirain to. Kumirot ang kanyang tiyan. Hindi niya nagawa ang delivery. Malamang ay galit na ito. Ganun pa man, mabilis siyang nag-type. Nanginginig ang mga daliri. Maipapaliwanag ko po. Nagkaroon po ng emergency. Pakiusap po. Huwag niyo akong tanggalin. Mag-e-extra shift po ako, pangako. Pinindot niya ang send. Lumitaw ang maliit na bubble. Delivered. Pagkatapos ay halos agad-agad na nag-vibrate ang telepono. Incoming call, manager. Nanikip ang kanyang lalamunan nang sagutin niya. Hello Ang kanyang boses ay matalas na tumagos sa linya. Anong nangyari ngayong gabi? Na-delay po ako, mabilis niyang sinabi. May matanda po kasi sa hintuan ng bus, nawawala po siya. At huminto ka para sa isang estranghero? Sigaw nito. Alam mo bang 3 beses akong tinawagan ng customer para itanong kung nasaan na ang package nila? Alam ko po. Pasensya na po pero nagyeyelo po sa labas at baka, sa tingin mo may pakialam ako? Tumaas ang boses nito. Hindi ka binabayaran para maging bayani. Binabayaran ka para mag-deliver. Kinagat niya ang kanyang labi nang sobrang diin na natikman niya ang dugo. Pakiusap po, sabi niya. Maliit na ngayon ang boses. Kailangan ko po itong trabaho. Babawi po ako bukas, promise. Hindi na, sabi nito, diretso at pinal. Hindi ka na babawi. Hindi ako pwedeng magpanatili ng isang taong hindi sumusunod sa utos. Ihahanda ko ang huling sahod mo sa susunod na linggo. Dalhin mo na rin ang uniform mo. Sandali. Huwag po. Ngunit ibinabanan niya ang telepono. Ang katahimikan sa kabilang linya ay agaran at brutal. Tinitigan niya ang basag na screen
Ang kanyang refleksyon ay malabo at parang multo. Nag-moist ito sa kanyang hininga hanggang sa naging itim ang screen. Ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na ngayon nang hindi mapigilan. Ayos, bulong niya. Perpekto. Tumawa siya. Ngunit mali ang tunog, marupok at hungkag. Yung tipo ng tawa na kabaligtaran ng tunog nito. Walang laman ang kalsada maliban sa kanyang boses na mahinang umalingaw-ngaw sa mga pader. Napaupo siya sa mga hagdan, ang kanyang bag sa tabi niya, ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod. Ang malamig na kahoy ay tumagos sa kanyang maong, ngunit hindi siya gumalaw. Ang nyebe ay patuloy na bumabagsak, malambot at tuloy-tuloy. Dumadapos sa kanyang buhok at natutunaw sa kanyang leeg. Saglit siyang nakatitig lang sa kalsada. Malabo ang paningin. Ang kanyang mga iniisip ay magulo. Paikot-ikot sa pagitan ng ano ngayon at bakit ako hanggang sa wala na silang saysay. Sa dulo ng kalye, may pinto na bumukas at nagsara. Sandaling sumilay ang liwanag sa niyebe. Pagkatapos, ay nawala. Naisip niya kung may ideya ba ang tao sa likod ng pinto na yon, kung gaano sila kaswerte na makapasok sa init ng hindi iniisip, na hindi kailangang magmakaawa sa mundo para sa isang lugar na matutulugan. Nanlabo ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiyak. Hindi na lumalabas ang mga luha. Naubos na niya iyon ilang buwan na ang nakalipas. Pinagpalad niya ang kanyang mga kamay, hinihingahan para sa init. Ginawa mo ang tama, tahimik niyang sinabi sa sarili. Nanginginig ang mga salitang lumabas. Ginawa mo ang tama, ngunit parang walang pakialam ang mundo sa tama o mali. May pakialam ito sa upa, sa mga patakaran, at sa mga orasan na hindi tumitigil sa pag-ikot. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingala sa bintana ng kanyang dating kwarto. Madilim na ngayon. Malamang ay may ibang tao na roon bukas. Isang taong kayang magbayad. Ang isiping iyon ay tumagos ng malalim. Tumayo siya. Hinigpitan ng kanyang Amerikana. Ang strap ng kanyang bag ay bumaon sa kanyang balikat. Masakit ang hangin kapag humihinga siya. Muli niyang tiningnan ang kanyang bisikleta. Ang lumang metal ay bahagyang kumikinang sa ilalim ng ilaw poste. Halika na, bulong niya. Tara na. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa hangin, ngunit sapat na yon. Sumakay siyang muli sa bisikleta. Malamig ang upuan, matigas ang mga pedal. Dahan-dahan siyang umalis. Ang kanyang hininga ay bumubuo ng mga ulap sa hangin habang nagbibisikleta siya sa walang laman na kalye. Ang niyebe ay humahagibis sa ilalim ng mga gulong at sa likuran niya, ang bahay ay unti-unting nawala sa dilim. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Alam lang niya na hindi siya pwedeng manatili. Lalo lang lumakas ang hangin nang marating ni Leah ang dulo ng bayan. Ang kanyang mga binti ay nangangalay mula sa ilang oras na pagpadyak sa niebe. Ang kanyang mga daliri ay naninigas at bitak-bitak sa paligid ng manibela. Wala siyang mapupuntahan. Walang kwarto, walang trabaho, walang matatawagan. Ang mga ilaw sa pangunahing kalsada ng mapayapa ay mahinang kumikislap sa unahan niya. At sa malayong kanto, nakita niya ito, isang maliit na convenience store na bukas pa. Ang neon sign nito ay umuugong sa dilim. Ang mga bintana ay mahamog. Ang loob ay malabo at dilaw sa ilalim ng murang fluorescent na ilaw. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang mga gulong ay lumalangit-ngit sa nagyayelong lupa at huminto sa labas. Sandali siyang nakatitig sa kumikinang na karatula, hindi sigurado kung mayroon pa siyang sapat na lakas ng loob para pumasok. Kailangan niya ng init, kahit ilang oras lang, sapat para matigil ang kanyang panginginig. Yun lang, itinulak niya ang pinto. Mahinang tumunog ang kampanilya sa itaas nito. Isang alon ng mabahong hangin ang sumalubong sa kanya, kalahating kape, kalahating panlinis ng sahig. Sa likod ng counter ay may dalawang lalaki. Ang mas matanda, mga nasa huling 50s, ay may kulay abong buhok at mababait na mata. Ang kanyang name tag ay may nakasulat na Harold.
Ang isa naman ay mas bata. Marahil mga nasa kalagitnaan ng 30s na may makintab na gupit at permanenteng nakakunot ang noo. Ang kanyang name tag ay nagsasabing Evan. Si Harold ang unang tumingala. Ang kanyang ekspresyon ay mausisa ngunit hindi masama. Si Evan naman, sa kabilang banda, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa na para bang hindi siya nararapat doon. "Nawawala ka ba?" tanong nito. Tuyo ang tono. "Hindi po," tahimik niyang sabi. "Nilalamig lang po." Tinaasan siya ng kilay ni Evan. "Hindi kami nagpapahintulot ng mga taong tumatambay dito. Hindi shelter ang tindahan." Sinulyapan siya ni Harold ng babala. "Relax, Evan. Bata yan." Pagkatapos, sa kanya, "Ayos ka lang ba, iha?" Tumango si Leah, niyakap ang kanyang bag. "Kailangan ko lang pong magpahinga saglit. Pwede po akong tumulong kung gusto ninyo. Mag-ayos ng mga istante, maglinis, kahit ano po." Ngumisi si Evan. "Oh, sige. Yan ang sinasabi nilang lahat bago magkulang ang cash drawer." Kumunot ang noo ni Harold. "Tama na yan." Pagkatapos, bumaling sa kanya, napabuntong hininga. "Sabi mo tutulong ka? Sige, pwede mong ayusin yung istante sa tabi ng cooler ng mga inumin. Huwag mo lang haharangan ng mga pasilyo." "Opo, sir," sabi niya. Sapat na ang pasasalamat na nanginginig ang kanyang boses. May ibinulong si Evan, ngunit binaliwala ito ni Harold. Iniwan ni Leah ang kanyang bag sa likod ng counter kung saan itinuro ni Harold. Itinaas ang kanyang manggas at nagsimulang magtrabaho. Ang mga oras ay gumapang. Nagpatong-patong siya ng mga bote, nagwalis ng sahig, nag-refill ng mga snack rack. Ang init sa loob ng tindahan ay nakahihilo sa kanya, ngunit mas mabuti ito kaysa sa nagyeyelong kalye. Patuloy na sumusulyap si Evan sa tuwing dadaan ito, sinasadyang malakas ang kanyang mga hakbang. Si Harold naman, abala sa rehistro, tahimik na nagmamasid. Bago maghating gabi, umalis ang huling customer at naging madilim ang parking lot sa labas. Inilipat ni Harold ang karatula sa sarado, ngunit hindi pa nilak ang pinto. "Pwede kang manatili hanggang umaga," malambing niyang sabi. "Magbubukas kami ulit ng 6:00, pero kailangan mong magising bago dumating ang mga customer." "Salamat po," sabi ni Leah, naninikip ang lalamunan. "Magtatrabaho pa po ako, kahit ano pong kailangan niyo." Bahagya siyang ngumiti. "Sapat na ang nagawa mo. Magpahinga ka na." Tumango siya, pumunta sa sulok malapit sa backroom, umupo sa sahig sa tabi ng storage shelf. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, ang pagod ay bumibigat sa kanya. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman niyang medyo ligtas siya. Pero hindi nagtagal. Lumabas si Evan mula sa opisina, ilang minuto ang lumipas, hawak ang kanyang telepono, naninigas ang panga. "Harold," sabi niya, "kulang tayo ng 20 pesos sa drawer." Kumunot ang noo ni Harold. "Naging abala tayo. Baka nagkamali lang ng bilang." "Hindi," sabi ni Evan, tumataas ang boses. "Nandyan yung kanina. Tiningnan ko bago siya dumating." Tumingala si Leah, nagulat. "Ano? Hindi po ako..." "Huwag ka nang magpaliwanag," sigaw ni Evan. "Naglalakad-lakad ka malapit sa counter buong gabi. Huwag mong sabihing hindi mo nakita ang drawer." "Wala po akong ginalaw," sabi niya tumatayo. "Naglinis lang po ako tulad ng sinabi ninyo." "Huwag kang magsinungaling," sabi nito lumapit. "Kayong mga tulad nyo, laging may dahilan." Naging matigas ang tono ni Harold. "Evan," ngunit hindi nakikinig si Evan. "Una, pumasok ka rito naghahanap ng libreng init. Ngayon, nawawalan kami ng pera. Huwag mo kong lokohin." Ang boses niya ay matalas, pangit. Dapat alam ko na. Kumirot ang tiyan ni Leah. "Pwede niyo po akong kapkapan?" Mabilis niyang sinabi. "Wala po akong kinuha." "Oo, kakapkapan kita," sabi ni Evan, papalapit sa kanya. Pumagit na si Harold sa kanila. "Tama na yan. Walang sino man ang kakapkapan. Titingnan natin ang kamera." "Sige," sabi ni Evan. Naninigas ang panga. Pumasok siya sa opisina. Humarap si Harold sa kanya.
Huwag kang mag-alala. Lilinawin nito ang lahat. Ngunit hindi gaanong sigurado si Leah. Kumakabog ang kanyang pulso habang pinapanood niya si Evan sa backroom sa pamamagitan ng salamin. Nagkiklik sa mga security footage. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas siyang may ngisi. Blanko ang kamera sa pagitan ng 11:30 at 12 bell, sabi niya. Nawala ang footage. Siguradong noong nagtatrabaho siya, yun nangyari. Hindi yan posible, sabi ni Harold. Kakakabit lang ng system na yan. Siguro hindi na natin malalaman, sabi ni Evan, nakahalukip-kip. Pero alam ko ang nakita ko. Nabasag ang boses ni Leah. Hindi ko po kinuha ang pera ninyo. Kung gayon, nasaan? Hindi ko po alam. Inaasahan mong maniniwala ako riyan? Ngumisi ito. Akala mo pwede kang pumasok dito, magkunwaring walang magawa, at hahayaan ko na lang? Biglang sumabat si Harold. Tama na, Evan. Ngunit nagpatuloy si Evan. Magnanakaw siya, Harold. Hindi mo yan nakikita dahil masyado kang mabait. Ang hangin ay parang kumapal. Umuugong ang lumang heater sa sulok, ang tanging tunog sa pagitan nila. Nanginginig ang mga kamay ni Leah habang kinakapa ang kanyang bag. Pwede niyo pong tingnan, sabi niya, nanginginig ang boses. Wala po akong dala. Kalimutan mo na yan, sabi ni Evan. Umalis ka na lang bago ko tawagan ang mga pulis. Humarap si Harold sa kanya, galit na galit. Lumampas ka na sa linya. Ako ba? Kung gusto mong pagtakpan siya, sige, pero huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Inilabas niya ang kanyang telepono. Ang hinlalaki ay nakatapat sa screen. Huwag mong gawin yan, matalas na sabi ni Harold. Sabi ko, huwag. Natigilan si Evan, masama ang tingin, ngunit ibinaba ang kanyang telepono. Napuno ng luha ang mga mata ni Leah. Tumanggi siyang hayaan itong tumulo. Okay lang po, bulong niya. Aalis na po ako? Lumapit si Harold. Hindi. Hindi ka aalis hanggat hindi ko nakikita ang natitirang footage. Pumasok siya sa opisina, isinara ang pinto ng malakas sa likuran niya. Ang katahimikang sumunod ay parang walang katapusan. Sumandal si Evan sa counter, pinagmamasdan siya na may malamig na ngisi. Ang mga taong tulad mo, hindi natututo, bulong nito. Laging iniisip na may utang sa inyo ang isang tao. Wala siyang sinabi. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran, ang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad. Gusto niyang sumigaw, ngunit nanatili siyang tahimik. Isang minuto ang lumipas, lumabas si Harold na may hawak na maliit na remote. Nakakatawa, Evan, kalmado niyang sabi. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, mayroon tayong backup camera, nakatago, sa tabi ng cooler. Namutla ang mukha ni Evan. Ano? Narinig mo ako? Pinindot ni Harold ang play. Kumislap ang screen sa likod ng counter. Nandoon si Evan, nakatayo sa rehistro bandang hating gabi, binubuksan ng drawer, kumukuha ng isang bill at isinusuot sa kanyang jacket. Pagkatapos, ilang minuto ang lumipas, naglalakad siya pabalik sa opisina. Itinigil ni Harold ang video. Ang katahimikan ay parang kulog. Nakatitig si Leah, kumakabog ang puso. Bumukas ang bibig ni Evan, ngunit walang lumabas na tunog. Gusto mo bang ipaliwanag yan? Tanong ni Harold. Diretso ang boses. Nag-iba ang mukha ni Evan. Tinitingnan ko lang ang balanse. Tigilan mo na, sabi ni Harold. Kunin mo ang gamit mo, tapos ka na. Tinatanggal mo ako dahil sa kanya? Sigaw ni Evan, itinuturo si Leah. Dahil sa isang palaboy na nakita mong nanginginig sa kalye? Hindi. Kalmadong sabi ni Harold. Tinatanggal kita dahil sinungaling ka. Sa isang segundo. Mukhang makikipagtalo pa si Evan, ngunit may isang bagay sa ekspresyon ni Harold na nagpatigil sa kanya. Kinuha niya ang kanyang Amerikana mula sa sabitan, nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga habang papalabas. Sumara ang pinto sa likuran niya. Malakas na kumalimbang ang kampanilya bago nawala ang tunog sa hangin sa labas. Muling naging tahimik ang tindahan. Humarap si Harold kay Leah. Nakatayo siyang naninigas. Nanginginig ang mga kamay. Nanlalaki ang mga mata sa gulat.
Ayos ka lang? Malumanay niyang tanong. Tumango siya, ngunit naninikip ang kanyang lalamunan. Ako? Hindi ko po sinasadyang magdulot ng gulo. Hindi ikaw, sabi niya. Siya. Siya ang gumawa. Kinuskus niya ang kanyang mukha, pagod. Pasensya ka na at narinig mo yon. May mga taong nakikita lang nila kung ano ang gusto nilang makita. Napalunok siya ng malalim. Salamat po sa paniniwala sa akin. Hindi kailangan ng paniniwala, sabi niya. Kailangan lang tingnan ang katotohanan. Napabuntong hininga siya. Pwede kang manatili sa backroom ngayong gabi. May lumang kot doon malapit sa mga stock. Hindi gaanong maganda, pero mainit. Napapikit siya. Ang kawalan ng paniniwala ay gumuhit sa kanyang mukha. Sigurado po kayo? Hindi ko iaalok kung hindi. Dahan-dahan siyang tumango, isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang nabuo sa kabila ng kanyang pagod. Salamat po, bulong niya. Salamat po talaga. Magpahinga ka na, sabi niya. Hahanapan natin ng paraan bukas. Sinundan niya siya sa backroom. Ang mga dingding ay puno ng mga kahon ng paper towels at dilatang pagkain. Ang hangin ay bahagyang amoy karton at citrus. May isang manipis na kot malapit sa heater, eksakto tulad ng sinabi niya. Iniabot niya sa kanya ang isang sobrang kumot mula sa isang istante. Ligtas ka rito, sabi niya. Ilock mo ang pinto kung mas mapapanatag ka. Opo, mahina niyang sabi. Bahagya siyang tumango at umalis, marahan na nagsara ang pinto sa likuran niya. Ang ugong ng heater ang pumuno sa silid. Umupo si Leah sa kot, ang kumot ay mahigpit na nakabalot sa kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras, naramdaman niya ang isang bagay na malapit sa ginhawa. Ang kanyang katawan ay masakit, ang kanyang isip ay pagod. Ngunit narito pa rin siya. Humihinga pa rin. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, pula, bitak-bitak, nanginginig, at huminga ng malalim at nanginginig. Salamat, bulong niya, bagamat hindi niya alam kung ang ibig niyang sabihin ay si Harold, ang nakatagong kamera, o isang bagay na mas mataas. Humiga siya. Ipinikit ang kanyang mga mata. Ang ingay mula sa tindahan ay nawala. Pinalitan ng tuloy-tuloy na tunog ng hangin sa labas. Naisip niya si Arthur, ang matandang tinulungan niya. At nagtaka kung tulog na ba ito ngayon, ligtas sa kanyang mainit na bahay. Ang imahe ay nagpangiti sa kanya ng bahagya sa dilim. Hindi pa niya alam. Ngunit ang maliit na gawaing iyon ng kabaitan, pareho sa kanya at kay Harold, ay muling nagbago sa direksyon ng kanyang buhay. At habang umuugong ang heater at marahang tumatapik ang nyebe sa bintana, si Leah Reyes, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay nakatulog ng mahimbing at mapayapa. Dumating ang itim na sasakyan pagkatapos lang ng pagsikat ng araw. Tahimik itong huminto sa labas ng convenience store habang ang mga kalsada ay tulog pa at ang hangin ay matalas sa lamig. Nagwawalis si Leah malapit sa counter nang mapansin niya ito sa bintana. Masyadong malinis ang sasakyan, masyadong makintab para sa mapayapa. Hindi ito bagay dito. Kumunot ang kanyang noo, hawak pa rin ang walis, pinagmamasdan habang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng madilim na Amerikana ang lumabas at lumingon-lingon bago maglakad patungo sa pinto. Tumingala si Harold mula sa rehistro, nagtataka. May inaasahan ka ba? Tanong niya. Wala po, sabi ni Leah, umiiling. Ngayon ko lang po nakita yang sasakyan na yan. Tumunog ang kampanilya sa itaas ng pinto nang pumasok ang lalaki. Dala niya ang kanyang sarili na may tahimik na kumpiyansa, hindi tulad ng isang customer, kundi tulad ng isang taong may misyon. Perpektong nakabutones ang kanyang Amerikana, maayos ang kanyang buhok, kalmado at nakapokus ang kanyang mga mata. Lumingon siya ng isang beses. Pagkatapos, ay natanaw si Leah. Magandang umaga, magalang niyang sabi. Hinahanap ko ang isang nagngangalang Leah Reyes. Napapikit si Leah, nagulat. Ako po yon. Bahagyang tumango ang lalaki.
Ang pangalan ko'y Charles. Nagtatrabaho ako para kay G. Arthur Layton. Pinahanap ka niya sa akin. Ang tunog ng pangalang yon ay tumama ng malakas kay Leah. Arthur, dahan-dahan niyang sabi. Opo, sagot ni Charles. Naaalala ni G. Layton ang nangyari kagabi? Gusto kanyang pasalamatan ng personal. Kumunot ang noo ni Harold, nalilito. Arthur Layton, yung nasa Oak Hill. Siya nga po, sabi ni Charles. Ibinigay niya sa akin ito. Dinukot niya ang kanyang Amerikana at inilabas ang isang nakatuping piraso ng papel, luma at gusot. Agad itong nakilala ni Leah. Ang lumang resibo ng tindahan na pinunit niya sa gitna kagabi. Nandun pa rin ang kanyang sulat kamay, nanginginig at asul, Leah Reyes at isang numero ng telepono, nanlaki ang kanyang mga mata. Naitago pa niya yan? Bulong niya. Tumango si Charles. Hawak niya ito buong gabi. Nang magising siya kaninang umaga, iniabot niya ito sa akin at sinabing, hanapin mo siya. Pero paano niyo po nalaman na nandito ako? Tanong ni Leah. Gulat pa rin. Tinawagan ko po ang numerong isinulat ninyo, paliwanag ni Charles. Pero hindi po ito makontak. Kaya nagtanong-tanong ako sa bayan. Sa maliit na lugar na tulad nito, nag-uusap ang mga tao. May isang tao sa delivery company ang nagsabing nakita kang tumutulong dito kagabi. Hindi na mahirap hanapin ka pagkatapos noon. Tinitigan niya ang papel, hindi makapagsalita. Naalala niya talaga ako. Bawat detalye, sabi ni Charles, at hindi siya tumitigil sa pagkukwento tungkol sa iyo simula noon. Sumandal si Harold sa counter, humanga. Mukhang malaki ang naging impression mo, bata. Napayuko si Leah, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Suminya si Charles patungo sa pinto. Kung handa ka na, gusto kang makita ni G. Layton, iginiit niya. Dadalhin kita sa kanya. Nagatubili siya, mahina ang boses. Ngayon na po? Ayaw na niyang maghintay. Simpleng sabi ni Charles. Binigyan siya ni Harold ng tango. Sige na, Leah. Dapat mong malaman kung tungkol saan ito. Sigurado po kayo? Mahina niyang tanong. Sigurado ako, sabi nito. Babantayan ko ang mga gamit mo hanggang sa makabalik ka. Huminga siya ng malalim. Isinantabi ang walis at kinuha ang kanyang Amerikana. Ang hangin sa labas ay malamig at matalas. Yung tipo na kumakagat sa balat pero gumigising sa'yo. Ang itim na sasakyan ay naghihintay sa gilid ng daan, umuusok ang tambutso. Binuksan ni Charles ang pinto sa likod para sa kanya. Huwag kang mag-alala, sabi nito. Ligtas ka. Nag-atubili siya sandali, pagkatapos ay pumasok. Mainit ang upuan. Ang sasakyan ay bahagyang amoy pine at katad. Matagal na siyang hindi nakaupo sa isang bagay na ganoon kalinis. Pumasok si Charles sa harap at pinaandarang makina. Habang nagmamaneho sila, dumaan ang mapayapa. Dahan-dahan, ang lumang diner, ang mga basag na bangketa, ang parehong mga kalye na binibisikleta niya araw-araw. Ngunit mula sa loob ng sasakyan, lahat ay mukhang iba, mas maliit sa paanuman. Sinabi ni G. Layton na tinulungan mo siya nung nawawala siya, sabi ni Charles pagkaraan ng ilang minuto. Sinabi niya sa akin na ibinalot mo ang iyong scarf sa kanya, na inihatid mo siya sa bahay noong hindi niya maalala kung sino siya. Mukha po siyang takot. Tahimik na sabi ni Leah. Hindi ko po siya kayang iwanan na lang. Karamihan ng tao, ginawa yon, sabi ni Charles. Pero ikaw, hindi. Naging tahimik ang biyahe pagkatapos noon. Nang marating nila ang Oak Hill, mas manipis na ang niebe, mas malinaw ang mga kalsada. Lumiko ang sasakyan sa isang mahabang driveway na may mga puno. Sa tuktok ay nakatayo ang isang puting bahay. Naalala niya ito mula kagabi. Dito ko po siya dinala, mahina niyang sabi. Opo, sabi ni Charles, humihinto. Hinihintay ka na niya simula kaninang umaga. Bumukas ang pinto sa harap bago pa man sila makarating. Nakatayo roon si Arthur Layton, may tungkod sa kamay, nakangiti. Mukha siyang mas malusog ngayon. Tuwid ang tindig, alerto ang mga mata.
Nandyan ka na pala. Malugod niyang sabi. Pumasok ka, iha. Pakiusap. Nag-atubli si Leah. Hindi niyo na po sana kailangang magpadala ng sundo para sa akin, sabi niya. Tumawa si Arthur. Hindi mo rin naman kailangang iligtas ako. Pero ginawa mo. Mukhang patas lang. Kinakabahan siyang ngumiti at pumasok sa loob. Ang bahay ay maliwanag at mainit. Puno ng amoy ng kape at wood polish. Isang apoy ang tahimik na nagnininga sa fireplace. Sinabihan siya ni Arthur na umupo sa sopa habang dahan-dahan siyang umupo sa isang silya sa tapat niya. Naaalala ko na ang lahat ngayon, sabi niya. Nakita mo ako sa hintuan ng bus na yon noong walang sino mang pumansin. Iniuwi mo ako. Ibinigay mo ang iyong scarf. Iniwan mo pa sa akin yang papel na may pangalan mo. Tiningnan ni Leah ang nakatuping resibo na hawak pa rin niya. Hindi ko po akalain na itatago ninyo. Nagpapaalala ito sa akin na may mga tao pa ring nagmamalasakit. Mahina niyang sabi na hindi lang ako isang matandang naghihintay na makalimutan. Masaya po akong maayos na kayo, sabi niya. Wala po kayong utang na loob sa akin. Pero mayroon, sabi niya. Binigyan mo ako ng higit pa sa isang sakay. Binigyan mo ako ng dahilan para alalahanin kung sino ako. Hindi iyan madalas mangyari sa edad ko. Bahagya siyang ngumiti. Mukha po kayong mas maayos kaysa kagabi. Oo, sabi niya. Ibinalik mo ako sa aking sarili at ngayon gusto kong ibalik ang kabaitan. Hindi niyo po kailangang... Nagsimula siya, ngunit umiling ito. Gusto ko. Sabi mo nawalan ka ng bahay at trabaho. Hindi ba? Nag-atubili siya, pagkatapos ay tumango. Naging mahirap po, pag-amin niya. Pero magiging maayos din po ako. Lagi po akong nakakahanap ng paraan. Hindi mo kailangang hanapin ang paraan ng mag-isa, sabi niya. Marami akong kwarto rito kaysa sa magagamit ko at kulang ang mga taong pupuno sa mga ito. Malugod kang tinatanggap na manatili hanggat kailangan mo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dito po, hindi ko po kayang gawin yan. Parang hindi po tama. Hindi ito kawanggawa, mariin niyang sabi. Ito ay pasasalamat. Tinulungan mo ako noong hindi mo kailangan. Ngayon, hayaan mong tulungan kita. Tinitigan niya ito. Hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Ang kanyang tono ay hindi mapilit. Ito ay mabait, matatag, taos puso. Pag-isipan mo lang, sabi niya. Kung mananatili ka, hahanapan ka namin ng trabaho. Baka tulungan kang bumalik sa pag-aaral. Matagal ko nang gustong magsimula ng isang maliit na pondo para tulungan ang mga kabataang tulad mo. Mga taong karapat-dapat sa isang tunay na pagkakataon. Kakailanganin ko ang tulong mo para doon. Ako po, tanong niya. Bakit po ako? Dahil naiintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng maghirap at piliin pa rin gawin ang tama, sabi niya. Yan ang kailangan ng mundong ito, mas marami niyan. Tahimik siyang nakaupo, umiikot ang kanyang isipan. Isang maliit na bahagi niya ang gustong tumakbo. Ang mga bagay na tulad nito ay hindi nangyayari sa mga taong tulad niya. Ngunit isang bahagi, mas malalim, ang gustong maniwala na totoo ito. Sige po, sabi niya sa wakas, mahina ang boses. Mananatili po ako, kahit sandali lang. Ngumiti si Arthur. Mabuti. Yun lang ang hinihiling ko. Tumingin siya kay Charles. Ipakita mo sa kanya ang guest room, yung may tanawin ng hardin. Siyempre po, sabi ni Charles. Habang tumatayo si Leah, malumanay na sinabi ni Arthur. At Leah, salamat ulit. Hindi mo lang ako iniuwi. Ipinaalala mo sa akin kung ano ang itsura ng kabaitan. Ngumiti siya, mahiyain ngunit totoo. Hindi niyo na po kailangang magpasalamat. Baka hindi na nga, sabi niya. Pero gagawin ko pa rin. Sinundan niya si Charles paakyat. Tahimik ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig. Ang bahay ay kalmado, mapayapa. Ang hangin ay mainit at tahimik. Nang marating nila ang kanyang kwarto, huminto siya sa pintuan. Malambot ang kama, malapad ang bintana, ang hardin sa ibaba ay nababalutan ng puti. Para po sa akin ito, tanong niya. Tumango si Charles.
Iginiit po ni G. Lingual Layton. Sobra-sobra na po ito, bulong niya. Hindi niya po iyan ganoon tinitingnan, sabi ni Charles. Sabi niya, binigyan mo siya ng isang bagay na hindi niya kayang bayaran. Muli siyang lumingon sa bintana, ang liwanag ng umaga ay maliwanag sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niyang mayroon siyang lugar na kinabibilangan kahit na sandali lang. Kinabukasan, nagising si Leah sa sikat ng araw sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Dumaloy ito sa malapad na bintana, kumalat sa puting kumot at malambot na karpet. Sandali siyang hindi gumalaw. Ang kanyang isip ay tumagal ng ilang segundo para makahabol. Sinusubukang alalahanin kung nasaan siya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umupo, kumukurap sa gilid ng silid. Ang aparador ay makintab, malinis ang mga kurtina. May bahagyang amoy ng sariwang linen. Kakaiba ang pakiramdam na napapaligiran ng katahimikan na hindi malamig o walang laman. Mabilis siyang nagbihis, sinuklay ang kanyang buhok at tiniklop ang kumot kahit walang nagsabi sa kanya. Nang buksan niya ang pinto, walang tao sa pasilyo sa labas. Sinundan niya ang tunog ng mga boses sa ibaba. Nakaupo si Arthur sa hapagkainan kasama si Charles, isang tasa ng tsa ang umuusok sa tabi niya. Tumingala siya at ngumiti nang makita siya. "Magandang umaga," malugod niyang sabi. "Nakatulog ka ba ng maayos?" "Mas maayos kaysa sa matagal na panahon," tapat niyang sabi. "Salamat po ulit sa pagpapatuloy sa akin." "Walang anuman," sabi niya. "Tinulungan mo ako nung walang ibang gumawa. Ito na ang pinakamaliit na magagawa ko." Nag-atubili siya bago umupo. Pakiramdam na hindi siya bagay sa gitna ng magagandang kasangkapan at kubyertos. Napansin ito ni Arthur at binigyan siya ng isang nakapagpapatibay na tingin. "Relax ka lang," sabi niya. "Hindi ka bisita rito. Malugod kang tinatanggap." Tahimik siyang tumango. Ipinagtimpla siya ni Charles ng isang tasa ng tsaa pagkatapos ay nagpaalam para sagutin ang isang tawag sa telepono. Ang bahay ay nahulog sa isang komportableng katahimikan. "Sinabi niyo po kagabi na may gusto kayong pag-usapan," sabi ni Leah. Ngumiti si Arthur. "Oo, sinabi ko nga. Iniisip ko ang nangyari sa akin at sa iyo. Ipinaalala nito sa akin kung gaano kadali para sa mga tao na mahulog sa mga bitak. Nawalan ka ng tirahan dahil gumawa ka ng isang bagay na mabuti. Hindi iyon dapat mangyari sa sino man." Napayuko siya, humigpit ang mga daliri sa tasa. "Ganyan lang po talaga minsan. Hindi kailangang maging ganyan," sabi niya. "Hindi kong sapat ang pagmamalasakit ng mga tao para baguhin ito." Sumandal siya sa kanyang upuan. "Gusto kong magsimula ng isang bagay, isang maliit na foundation para tulungan ang mga kabataang tulad mo. Isang lugar kung saan makakabangon sila, makapagtapos ng pag-aaral, makahanap ng trabaho. Tunay na tulong, hindi kawanggawa." Napapikit si Leah na bigla. "Ibig niyo pong sabihin parang isang programa?" "Eksakto," sabi ni Arthur. "Matagal ko nang iniisip ito, pero wala akong tamang tao para tumulong sa pagpapatakbo nito. Ngayon, mayroon na." "Ako po?" gulat niyang tanong. "Oo, ikaw," sabi niya. "Alam mo kung ano ang ibig sabihin ng maghirap at piliin pa ring tumulong sa isang tao. Yan ang kailangan nito. Kailangan nito ng puso." "Wala po akong alam sa pagpapatakbo ng ganyan," mabilis niyang sabi. "Hindi pa po ako nakakapagkolehiyo." "Matututunan mo," sabi niya na may maliit na ngiti. "At sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng pagkakataon. Gusto kitang tulungang bumalik sa pag-aaral kung yan ang gusto mo." Tinitigan niya ito. Hindi sigurado kung narinig niya ng tama. "Babayaran niyo po iyon?" "Mag-i-invest ako roon." Pagtatama niya. "Dahil ang mga taong tulad mo ay karapat-dapat pag-investan." Sa loob ng mahabang sandali, wala siyang sinabi. Ang kanyang dibdib ay nanikip, ngunit hindi sa masamang paraan. Hindi siya sanay na makarinig ng mga salitang tulad niyon na nakadirekta sa kanya. "Ayoko pong samantalahin ang kabaitan ninyo." Tahimik niyang sabi. "Hindi ito tungkol sa pagsasamantala," sabi ni Arthur.
Ito ay tungkol sa pagtanggap ng tulong kapag inaalok. Ginugol mo ang iyong buhay sa pagbibigay nito. Hayaan mong ibang tao naman ang gumawa. Huminto siya. Hindi mo kailangang magpasya ngayon. Manatili ka muna. Pag-isipan mo. Dahan-dahan siyang tumango. Sige po, sabi niya. Pag-iisipan ko po. Mabuti, sabi ni Arthur. Samantala, maraming dapat gawin dito. Ipapakita sa iyo ni Charles ang library mamaya. May opisina na nakakabit doon. Kailangan ng isang taong organisado. Baka pwede kang magsimula roon. Ngumiti siya sa unang pagkakataon ngayong umaga. Kaya ko po yan. Alam kong kaya mo, sabi niya. Pagkatapos ng almusal, ipinakita sa kanya ni Charles ang buong bahay. Ang lugar ay mas malaki pa sa liwanag ng araw. Matataas na kisame, mahahabang pasilyo, mga istante na puno ng mga libro na mukhang mas matanda pa sa kanya. May isang greenhouse sa likod. Ang bubong nitong salamin ay may alikabok ng niebe. Ang hangin sa loob ay amoy lupa at mga puno ng lemon. Dito po pumupunta si G. Layton tuwing umaga, sabi ni Charles. Sabi niya, nakakatulong daw ito sa kanya na mag-isip. Dahan-dahang hinawakan ni Leah ang isa sa mga halaman. Ang mga dahon ay mainit mula sa sikat ng araw na nakulong sa salamin. Ang ganda po, sabi niya. Tahimik, sagot ni Charles. Yan po ang gusto niya rito? Sa paglipas ng araw, tumulong siya kung saan niya kaya. Nag-ayos ng opisina, nag-sort ng mga sulat, naglinis ng maliliit na bagay na matagal nang hindi nagagalaw. Paminsan-minsan, nahuhuli niya ang sariling humihinto. Nag-iisip kung nananaginip ba siya. Hindi pa rin ito parang totoo, na nasa isang lugar na ligtas, na kailangan. Hapon na nang makita siya ni Arthur sa desk. Napapaligiran ng mga lumang papel. Kumusta na? Tanong niya. Maayos po, sabi niya, bahagyang ngumingiti. Hindi po kayo nagbibiro tungkol sa gulo. Matagal ko nang balak ayusin yan, sabi niya. Kailangan ko lang ng tamang tao. Tumingin siya sa kanya. Talaga po bang pinagkakatiwalaan niyo ako sa lahat ng ito? Pinagkatiwalaan mo ako kagabi, simpleng sabi niya. Napangiti siyang muli. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang nakikita siya, hindi para sa kung ano ang kulang sa kanya, kundi para sa kung ano ang kaya niyang maging. Nang gabing iyon, sabay silang naghapunan sa maliit na dining room, hindi sa malaking pormal. Iginiit ni Arthur na panatilihing simple ang mga bagay. Nag-usap sila tungkol sa kanyang ina, sa kanyang asawa, sa bayan, sa kung paano nagbago ang mga tao sa paglipas ng mga taon. Mas marami siyang nakinig kaysa nagsalita. At kapag nagsasalita siya, laging may kabuluhan. Nang ikwento niya sa kanya ang tungkol sa pagkawala ng kanyang trabaho, tumangulang ito at sinabing, minsan, nagsasara ang buhay ng mga pinto dahil alam nitong nakalaan kang dumaan sa isa pa. Parang sinasabi lang po, iyan ang mga taong may pera. Sabi niya, kalahating nagbibiro. Mahinang tumawa si Arthur. Siguro, pero totoo pa rin. Pagkatapos ng hapunan, nagdala si Charles ng ilang papel para pirmahan ni Arthur. Pagkatapos ay muling nagpaalam. Naging tahimik ang bahay. Tumingin sa kanya si Arthur mula sa kabilang panig ng mesa. Nagkaroon ka ng mahirap na buhay, hindi ba? Malumanay niyang sabi. Opo, pagamin niya, pero marami rin pong iba. Totoo, sabi niya, pero hindi lahat ay nananatiling mabait sa kabila nito. Bihira yan. Hindi niya alam kung paano sasagot kaya sinabi na lang niya, salamat po. Huwag mo akong pasalamatan, sabi niya. Mangako ka lang sa akin ng isang bagay. Ano po iyon? Na mananatili ka. Kahit hanggang sa makatayo ka sa sarili mong mga paa. Bigyan mo ito ng pagkakataon. Napayuko siya, nag-iisip. Isang bahagi niya ang gusto pa ring tumakbo, tulad ng lagi niyang ginagawa kapag masyadong maganda na ang mga bagay. Ngunit may isang bagay sa tono ni Arthur na nagpatigil sa kanya. Hindi siya nag-aalok ng kawanggawa. Nag-aalok siya ng tiwala. Sige po, sabi niya sa wakas. Mananatili po ako. Ngumiti si Arthur. Ang ginhawa ay lumambot sa kanyang mukha.
Mabuti, sabi niya. Kung gayon, bukas, magsisimula tayong pag-usapan ang foundation. Ang ano po? Nagpa siya akong tawagin itong Maple Light Foundation. Sabi niya, ikaw ang nag-inspire nito. Tutulungan natin ang mga kabataang naligaw ng landas tulad ko noong gabing yon. Napapikit si Leah, nagulat. Napakabuti po niyan. Kailangan, sabi niya. At magiging proyekto natin ito nang magkasama. Magkasama? Ulit niya, hindi pa rin makapaniwala. Oo, sabi niya. Ako ang bahala sa pera. Ikaw ang bahala sa puso. Mahina siyang tumawa. Hindi ko po sigurado kung ano ang ibig sabihin niyan. Malalaman mo, sabi niya na may ngiti. Napatunayan mo nang alam mo kung paano magmalasakit sa mga tao. Ang iba, matututunan mo. Habang kumakaluskos ang apoy sa sulok, ang init ng silid ay bumalot sa kanila. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ina, naramdaman ni Leah na matatag muli ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang matulog siya ng gabing iyon, nanatili siyang gising sandali. Nakatitig sa kisame. Tahimik ang bahay, ngunit hindi ito malungkot. Sa ibaba, mahina niyang naririnig ang boses ni Arthur sa sahig, nakikipag-usap kay Charles tungkol sa mga plano, ideya at listahan. Ang tunog ay nagpangiti sa kanya. Baka ito ang tunog ng pag-asa, matatag, simple, totoo. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hinayaan ni Leah ang sarili na maniwala na ang kanyang kwento ay hindi pa tapos. Ang balita tungkol sa pananatili ni Leah kay Arthur ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa inaasahan nilang dalawa. Nagsimula ito bilang isang maliit na pagbanggit sa isang lokal na pahayagan, isang maikling artikulo tungkol sa retiradong negosyante na si Arthur Layton, muling nakita na nasa mabuting kalusugan pagkatapos ng ilang linggong pagkakasakit. Iniulat na inaalagaan ng isang dalagita na nagpakita ng kahangahangang habag. Ngunit sa loob ng ilang araw, ang maliit na kwentong iyon ay naging isang bagay na mas malaki. Ilang lokal na vlogger ang kumuha nito. Ginagawa itong isang feel-good miracle tungkol sa kabaitan at pangalawang pagkakataon. May kumuha ng larawan ni Leah na naglalakad sa tabi ni Arthur sa bayan. Tinutulungan siya sa mga pinamili. Mukha itong simple lang. Si Arthur nakangiti. Si Leah tumatawa. Ngunit online, ginawa itong iba ng mga tao. Nagsimulang lumitaw ang mga komento. Ang ilan ay mabait, ang ilan ay malupit. Napakabuting bata niya, sulat ng isang tao. Sana mas maraming kabataan ng tulad niya. Ngunit sa ilalim nito, sabi ng isa pa, mabuting bata, pakiusap naman, ginagamit lang niya yan. Talaga bang iniisip niyo na tutulungan ng isang babae mula sa kalye, ang isang matandang mayaman, dahil lang sa kabutihan ng kanyang puso? Hindi agad nakita ni Leah ang post. Masyado siyang abala sa pagtatrabaho kasama si Arthur sa foundation. Ang mga araw ay puno, mga pulong, papeles, mga liham, mga sesyon ng pagpaplano na tumatagal hanggang gabi. Si Arthur ay matiyaga at matatag. Tinuturuan siya sa lahat, mula sa pag-budget hanggang sa mga programa ng outreach. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may halaga ang kanyang pagsisikap. Ngunit napansin ni Charles ang ingay online at nagpa siyang sabihin kay Arthur bago pa ito makita ni Leah. Nakakakuha ito ng atensyon. Maingat niyang sinabi isang umaga. Inilalagay ang kanyang tablet sa mesa. Karamihan ay positibo, ngunit may ilang taong nagdududa. Tiningnan ni Arthur ang screen. Kumunot ang noo. Laging mag-uusap ang mga tao, simpleng sabi niya. Opo, pero ang ilan sa mga komentong ito ay mabilis kumalat, sabi ni Charles. Maaaring mas mabuting unahan na natin ito. Hindi, sabi ni Arthur, umiiling. Patuloy lang nating gagawin ang ginagawa natin. Hindi kailangang sumigaw ng katotohanan. Sa kasamaang palad, hindi ganoon ang tingin ng mundo. Ilang araw ang lumipas, isa sa mga nagdududang boses na iyon ay naging mas malakas at personal. Si Evan, ang dating store manager. Nag-i-scroll siya sa social media nang makita niya ang isang headline. Misteryosong dalagita,
Iniligtas ang lokal na bilyonaryo. Natigilan siya nang makita niya ang mukha nito. Si Leah. Ang parehong babae na naging dahilan ng pagkatanggal niya sa trabaho. Ang parehong babae na, sa kanyang isip, ay nagmukha siyang tanga sa harap ng lahat. Nanguyom ang kanyang mga kamay sa paligid ng kanyang telepono. Hindi ka panipaniwala, bulong niya. Ipinapakita sa artikulo ang kanyang nakangiting larawan sa tabi ni Arthur. Maayos ang pananamit. Nakatayo sa harap ng isang puting tarangkahan. Ang caption ay tinawag siyang isang dalagita na may pusong ginto. Naramdaman niyang kumirot ang kanyang tiyan sa galit. Pusong ginto, sabi niya sa ilalim ng kanyang hininga. Sige, mas mukha pang gold digger. Ang selos ay naging isang bagay na mas pangit. Sa paglipas ng mga oras, nagsimula siyang mag-post ng mga komento sa ilalim ng mga peking account. Nagpapahiwatig na ginamit ni Leah si Arthur, na ginamit niya ang awa card. Ngunit hindi iyon sapat. Ilang gabi ang lumipas, gumawa siya ng isang video, nakaupo sa kanyang sasakyan, ang mukha ay kalahating naiilawan ng dashboard. Direkta siyang nagsalita sa kanyang phone camera. Narinig niyo na sigurong lahat ang matamis na kwento ng kawawang babae na tumutulong sa matandang mayaman. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Oo, kilala ko siya. Nakatrabaho ko siya. Hindi siya anghel, sinungaling siya at magnanakaw. Huwag kayong magpalin lang sa pekeng ngiting iyon. Lumapit siya. Tanungin niyo ang sarili niyo. Paano napunta ang isang batang palaboy sa bahay ng isang bilyonaryo? Sa tingin niyo ba nagkataon lang yon? Pakiusap naman. In-upload niya ito sa isang lokal na gossip page. Kinabukasan, libu-libu na ang views nito. Bumuhos ang mga komento. Ang ilang tao ay naniwala agad sa kanya. Ang iba ay humingi ng pruweba. Wala siyang gaanong maipakita, ngunit hindi niya kailangan. Sapat na ang tsismis. Nang tingnan ni Leah ang kanyang telepono ng hapong iyon, naramdaman niyang may mali. 12-12 ng mga notification ang kumikislap sa screen. Nanlumo ang kanyang tiyan nang magsimula siyang magbasa. Niloloko niya yan, sabi ng isang komento. Nakakaawa. Sabi ng isa pa, matandang mayaman, naloko ng isang teenage sob story. Classic. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-scroll siya. Arthur? Tawag niya. Maliit ang boses. Tumingala ito mula sa kanyang mesa. Ano iyon? May mga sinasabi po ang mga tao tungkol sa akin, tungkol sa atin, online. Kumunot ang noo ni Arthur at inabot ang kanyang salamin. Ibinigay niya sa kanya ang telepono. Tahimik siyang nagbasa ng 1 minuto, pagkatapos ay napabuntong hininga at ibinalik ito. Walang katuturan yan, kalmado niyang sabi. Huwag mong hayaang maapektuhan ka niyan. Pero sinasabi po nilang ginamit ko kayo, sabi niya, nanginginig ang boses. Na tinulungan ko lang kayo para sa pera. Iniisip nilang manloloko ako. Nanatiling pantay ang tono ni Arthur. At alam mong hindi iyan totoo. Hindi po yun mahalaga, sabi niya. Namumuo ang mga luha. Naniniwala sila. Ang internet, naniniwala sa lahat. Sa loob ng 1 araw, malumanay niyang sabi. Pagkatapos, lilipas din yan. Ngunit hindi ito lumipas. Sa loob ng 20 oras, ang kwento ay nasa lahat ng dako. Kinuha ito ng mga news outlet, gumagawa ng mga headline tulad ng bilyonaryo at batang kasama, nagdulot ng mga katanungan. Ang ilan ay hindi siya pinangalanan ng direkta, ngunit alam ng lahat. Naging mas malupit ang mga komento. Ang ilan ay nagsabing minamanipula niya si Arthur. Ang iba ay nagpapahiwatig ng mas masahol na bagay. Huminto na si Leah sa pagtingin sa kanyang telepono. Hindi niya kayang makita ang kanyang pangalan na binabaluktot ng mga estranghero. Sinubukan siyang patahanin ni Arthur. Hindi mapakali ang mga tao, sabi niya isang gabi. Gusto nilang sirain ang hindi nila naiintindihan. Hindi po sana ako nanatili, tahimik niyang sabi. Kasalanan ko po ito. Kalokohan, mariin niyang sabi. Ginawa mo ang tama. Hindi ko hahayaang baguhin iyon ng sinuman.
Mas maingat si Charles. Maaari po tayong maglabas ng isang pahayag, mungkahin niya. Linawin na walang nangyaring hindi nararapat na lehitimo ang foundation. Umiling si Arthur. Wala akong utang na paliwanag sa sinuman para sa kabaitan. Ngunit hindi huminto ang pressure. Nagsimulang magpakita ang mga reporter sa mga tarangkahan. Tumatawag sa intercom, humihingi ng mga panayam, nagbubulungan ang mga kapitbahay. Naramdaman ni Leah ang kanilang mga tingin tuwing aalis siya ng bahay. Hanggang sa isang linggo ang lumipas, may nagbago. Isang pamilyar na mukha ang lumitaw online. Si Harold ang may-ari ng tindahan. Nakita niya ang mga video, ang mga akusasyon at nagalit siya. Isang gabi, umupo siya sa kanyang opisina, kinuha ang lumang footage ng kamera ng tindahan at in-upload ito sa kanyang account. Para ito sa sinumang tumatawag sa batang iyon na sinungaling, sabi niya sa video. Nandoon ako. Nakita ko ang nangyari. Pinagbintangan siyang nagnakaw ng perang hindi niya ginalaw. Gusto niyo ng pruweba? Heto. Ipinakita sa clip si Evan na malinaw na kumukuha ng pera mula sa rehistro. Nagsalita si Harold sa ibabaw nito. Nagtrabaho siya ng maayos, magalang siya. Wala siyang kinuha ni Katiting. Nagsinungaling ang lalaking yan noon at nagsisinungaling siya ngayon. Naging viral ang video magdamag. Nagsimulang magkonekta ang mga tao. Nagkomento ang mga dating customer. Kinukumpirma ang kwento. Naaalala ko ang batang yan. Sulat ng isa. Dati siyang nagde-deliver ng groceries ko. Laging magalang, laging nasa oras. Ilang iba pa ang nag-post ng mga larawan at maikling clip niya na tumutulong kay Arthur ng gabing iyon. Isa mula sa kabilang kalye na nagpapakita sa kanya na hawak ang bisikleta habang umaakyat ito. Dahan-dahang nagsimulang magbago ang takbo ng mga pangyayari. Ang parehong mga tao na nagduda sa kanya ay nagsimulang humingi ng paumanhin. Ang ilan ay tahimik, ang ilan ay publiko. Baka masyado tayong mabilis humusga, sabi ng isang post. Ipinakita ni Arthur sa kanya ang mga komento isang umaga, nakangiti. Kita mo na, ang katotohanan ang nananalo sa huli. Hindi agad ngumiti si Leah. Masakit pa rin po, mahina niyang sabi. Hindi po sana kailangang umabot sa ganito. Hindi nga, sang-ayon niya. Pero ngayon, alam na nila kung sino ka. Isang linggo ang lumipas, naglabas ng bagong artikulo ang lokal na pahayagan. Sa pagkakataong ito, ikinuwento nito ang kwento ng maayos, mula sa gabi sa hintuan ng bus hanggang sa araw na sumabog ang mga tsismis. Ang headline ay, Kabaitan sa gitna ng pagsubok, ang babaeng nagpaalala sa isang bayan kung ano ang hitsura ng sangkatauhan. Sinipi nito si Harold, si Charles, at maging si Arthur. Hindi niya ako iniligtas para sa gantimpala, sabi ni Arthur sa artikulo. Ginawa niya ito dahil nagmamalasakit siya. Iyon ang katotohanan. Nang mabasa ito ni Leah, muling nanikip ang kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit. Hindi niyo po sana kailangang sabihin yon, sinabi niya kay Arthur. Kailangan? Sabi niya, kailangan nilang marinig. Pagkatapos noon, nagsimulang huminahon ang mga bagay. Huminto na ang mga reporter. Tumaas ang mga donasyon sa foundation. Ang mga tao mula sa mga kalapit na bayan ay nagpadala ng mga liham na nagpapasalamat sa kanya sa pagpapaalala sa kanila na magtulungan. Ngunit hindi lahat ay tahimik na nawala. Nag-post si Evan ng isang huling galit na mensahe bago i-delete ang kanyang mga account. Maniwala kayo sa gusto ninyo. Sulat niya. Makikita niyo rin ang katotohanan balang araw. Hindi na niya muling ipinakita ang kanyang mukha. Hindi na binanggit ni Leah si Evan. Hindi na niya kailangan. Mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Tuwing umaga, nakikipagkita siya kay Arthur sa pag-aaral. Sinusuri ang mga plano para sa Maple Light Foundation. Tinalakay nila ang mga programa ng outreach, mga scholarship, at mga network ng voluntaryo. Nagtrabaho siya ng mas masipag kaysa dati, ngunit sa pagkakataong ito, may kahulugan ng trabaho. Isang gabi,
Pinanood siya ni Arthur mula sa kabilang mesa habang nagsusulat siya ng mga tala. Alam mo, sabi niya, bahagyang ngumingiti. Sa tingin ko, tama ako tungkol sa'yo. Tumingala siya. Tungkol po saan? Nababaguhin mo ang lugar na ito. Nagawa mo na. Namula siya, umiiling. Sinusubukan ko lang pong makasabay. Huwag mong maliitin ang sarili mo, sabi niya. Ginawa mong isang kwento ng pag-asa, ang isang kwentong puno ng puot. Bihira yan. Ngumiti si Leah. Maliit ngunit totoo. Siguro po, minsan kailangan mo lang magbisikleta ng mas malayo kaysa sa iyong binalak, tahimik niyang sabi. Tumawa si Arthur. Yan ang isang paraan para sabihin yan. Naging tahimik muli ang silid. Puno lamang ng mahinang pagtiktak ng orasan at ng kaluskos ng apoy. Sa labas, ang huling bahagi ng niebe ay natutunaw na. Sa loob, sa wakas ay naramdaman ni Leah ang kanyang hinahanap mula ng gabi na gumuho ang lahat. Kapayapaan. Sa loob ng ilang tahimik na linggo, sa wakas ay tila huminahon na ang mga bagay-bagay. Nawala ang ingay online, huminto sa pagtawag ang mga reporter, at ang pangalan ni Leah ay hindi na sentro ng bawat usapan. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa opisina ng foundation kasama si Arthur. Tumutulong sa pag-set up ng mga programa para sa komunidad at nagtatrabaho sa mga unang aplikasyon para sa scholarship. Ang Maple Light Foundation ay nagiging totoo, isang bagay na solido, isang bagay na mabuti. Nagbukas sila ng isang maliit na sentro sa downtown, kung saan maaaring makakuha ng tutoring o job training ang mga bata. At bawat hapon, uupo si Leah sa front desk, babatiin ang mga tao, at ipaparamdam sa kanila na sila ay welcome. Simpleng trabaho, ngunit ipinagmamalaki niya ito. Tahimik siyang pinapanood ni Arthur na may kasiyahan, alam na tama ang kanyang naging desisyon, ngunit ang kapayapaan ay hindi kailanman nagtatagal. Isang umaga, pumasok si Charles na may hawak na nakatuping pahayagan. Tense ang kanyang mukha. Dapat mong makita ito, sabi niya. Tumingin sa kanya si Arthur. Agad na naramdaman na may mali. Ano na naman yan? Inilatag ni Charles ang pahayagan sa mesa. Ang front page ay may headline na nagpakirot sa tiyan ni Arthur. Dating empleyado, inaakusahan ang foundation na panakip lamang sa pagsasamantala. Sa ilalim nito ay isang larawan ni Evan, ang dating store manager, na nakatayo sa labas ng isang gusali na may mga mikropono sa paligid niya. Mukha siyang mayabang, tulad ng isang taong nakahanap ng paraan para saktan ng iba. Sinipi siya ng artikulo. Pinaglalaruan lang kayo ng babaeng yan, sabi niya. Hindi niya tinutulungan ang matandang yan. Kinokontrol niya siya. Nakatrabaho ko siya. Manipulatibo siya. Nagsisinungaling siya. Sinasabi ko sa inyo, naloko niya yan at malapit ng maloko ang lahat. Dahan-dahang huminga si Arthur. Kinukuskos ang kanyang sentido. Siyempre, siya na naman. Tumango si Charles malungkot. Galit siya. Hindi siya sinira ng unang video, kaya ngayon dinodoble niya ang pusta. May maniniwala pa ba sa kanya pagkatapos ng nangyari? Tahimik na tanong ni Leah mula sa sulok. Nakikinig siya sa buong panahon. Mayroon, sabi ni Charles, mas gusto ng mga tao ang drama kaysa sa katotohanan. Tumingin sa kanya si Arthur. Wala kang ginawang masama. Haharapin natin ito sa parehong paraan, nang may pasensya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito ingay online. Nagbigay ng panayam si Evan sa isang lokal na istasyon ng TV. Inuulit ang kanyang kwento na may mas maraming detalye. Sinasabing mayroon siyang mga dokumento na nagpapatunay na ang foundation ni Arthur ay naglilipat ng pera para sa personal na paggamit. Lahat ay kasinungalingan, ngunit sapat na ito upang mag-udyok muli ng hinala. Nagsimulang dumating ang mga anonymous na email sa inbox ng foundation. Humingi ng komento ang mga reporter. Nagbubulungan ang mga voluntaryo sa likod ni Leah, hindi sigurado kung ano ang paniniwalaan. Ang pinsala ay maliit, ngunit tuloy-tuloy, tulad ng mga bitak na nabubuo sa salamin. Naramdaman ito ni Leah araw-araw. Ang mga titig ng mga tao, ang kanilang pag-aalinlangan kapag pumapasok siya sa isang silid. Isang hapon,
Isang babaeng nakatrabaho niya sa isang community drive ang humila sa kanya. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Malumanay na sabi ng babae. Pero dapat mong malaman, may mga nag-uusap. Tumango si Leah. Inaasahan ko na po yan. Manatili ka lang matatag, sabi ng babae. Hindi mo kayang labanan ang bawat tsismis. Patuloy mo lang na maging kung sino ka. Sinubukan ni Leah, ngunit nagsimulang bumigat muli ang lahat. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa pag-aaral matagal na pagkatapos umalis ni Arthur. Nag-i-scroll sa walang katapusang agos ng mga komento at post. Para siyang nanonood ng isang bagyo na hindi niya mapigilan. Ang ilang tao ay ipinagtatanggol siya, ang iba ay umaatake. Gusto niyang sumigaw, ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, pinatay niya ang kanyang telepono at naupo sa dilim hanggang sa lumamig ang screen sa kanyang mga kamay. Kinabukasan, maaga siyang bumaba. Nasa mesa na si Arthur, nagbabasa ng pahayagan, mababa ang kanyang salamin sa kanyang ilong. Tumingala siya nang makita siya. Hindi ka natulog, sabi niya. Ayos lang po ako, mahina niyang sabi. Hindi, sabi niya. Pero alam ko ang hitsurang yan, pagod ka nang hindi maintindihan. Hindi siya sumagot, tinitigan lang siya. Noong mas bata ako, pagpapatuloy niya, isang tsismis ang halos sumira sa negosyo ko. Inabot ako ng ilang buwan para patunayan ang aking kawalang sala. May natutunan ako noon. Ang katotohanan ay nangangailangan ng panahon, ngunit hindi ito kailanman namamatay. Pero paano kung hindi makikinig ang mga tao? Tanong niya. Kung gayon, isabuhay mo pa rin ang iyong katotohanan, sabi niya. Dahil ang iyong integridad ay hindi nakasalalay sa kanilang paniniwala. Inabot niya ang mesa at hinawakan ang kanyang kamay. Tinulungan mo akong alalahanin kung sino ako. Hayaan mong tulungan kitang gawin din iyon. Ang kanyang mga salita ay nagpatatag sa kanya nang higit sa inaasahan niya. Ganun pa man, hindi niya maiwasang makaramdam na maliit laban sa puwersa ng opinyon ng publiko. Ilang araw ang lumipas, muling nagbago ang mga bagay, ngunit sa pagkakataong ito, pabor sa kanila. Pumunta si Harold, ang may-ari ng tindahan, sa foundation na may dalang USB drive. Baka gusto niyo nito, sabi niya. Nahanap ko ang lumang footage ng camera na sinave ko bago i-delete ng sira-ulong yun ang lahat. Ipinapakita na siya ang kumuha ng pera at ibinintang sa kanya. Nalinaw na po natin yan, sabi ni Leah. Siguro, sabi ni Harold, pero hindi masama ang isang maliit na paalala. In-upload nila ang footage online sa pamamagitan ng page ng foundation, kasama ang isang maikling mensahe para sa sino mang nagdududa pa rin sa katotohanan. Panoorin at magpasya para sa inyong sarili. Sa loob ng ilang oras, kumalat ito. Ang mga komento ay napuno muli ng suporta. Humingi ng paumanhin ang mga tao sa paniniwala sa mga kasinungalingan ni Evan. Ang mga news outlet na dating naglabas ng mga mapanuring headline ay naglabas na ngayon ng mga follow-up na nagtatama sa kwento. Isa pa nga ang nag-publish ng isang editorial na pinamagatang, "Paano namin binigo ang isang dalagitang nagpakita lamang ng kabaitan?" Binasa ito ng malakas ni Arthur sa kanya sa almusal. Kita mo na? Ang parehong mga bibig na kumundena sa'yo ngayon ay pumupuri sa'yo. Hindi po ito parang isang tagumpay, sabi niya. Parang isang cycle na hindi natatapos. Ganyan ang buhay, malumanay niyang sabi. Pero lumabas kang mas matatag. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Isang maliit na news crew ang nagpakita sa foundation, hindi para sa mga akusasyon, kundi para sa pasasalamat. Gusto nilang mag-ere ng isang segment kung paano lumago ang organisasyon sa kabila ng pampublikong pagsusuri. Ang reporter, isang dalagita na may mababait na mata, ay ininterview si Leah sa hardin, sa likod ng gusali. Marami kang pinagdaanan sa nakalipas na ilang buwan, sabi niya. Ano ang nagpapatuloy sa'yo? Sandaling nag-isip si Leah. Siguro po, ang pagkaalam na mahalaga ang ginagawa namin dito. Tinutulungan namin ang mga tao na makahanap ng pangalawang pagkakataon. Hindi ako pwedeng huminto
dahil lang may mga taong nagsinungaling tungkol sa akin. Hindi po ganoon kung sino ako. At ano po ang sasabihin ninyo sa mga nagduda sa inyo? Sasabihin ko po na pinapatawad ko sila. Simpleng sabi niya. Dahil ang puot ay hindi nangangailangan ng kasama. Kailangan nito ng katahimikan. Nagulat ang reporter, ngunit tumango, halatang naantig. Nang i-ere ang segment ng gabing iyon, mas mabilis itong kumalat kaysa sa anumang negatibong kwento. Ang mga komento ay puno ng papuri at paghingi ng tawad. Nag-donate ang mga tao sa foundation. Ang mga dating kritiko ay nagpadala ng mga liham ng suporta. Sabi ng isa, "Masyado akong mabilis humusga. Pinaramdam mo sa akin na gusto kong maging mas mabuti." Pinanood ni Arthur ang lahat nang may tahimik na pagmamalaki. "Hindi mo lang ito nalampasan," sabi niya. "Ginawa mo itong isang bagay na nakakatulong sa iba." "Sinabi ko lang po ang totoo," sabi niya. "Eksakto," sabi niya. "Yan ang nagpapaiba sa'yo." Ilang araw ang lumipas, nakipag-ugnayan ang opisina ng gobernador. Tinatanong kung maaring dumalo sina Arthur at Leah sa isang community leadership event. Ito ay upang itampok ang mga lokal na organisasyon na gumagawa ng pagbabago. Kinakabahan si Leah, ngunit iginiit ni Arthur na pumunta siya. "Karapat-dapat ka rito," sabi niya sa kanya. Ang kaganapan ay ginanap sa town hall, isang marangyang lumang gusali na may mga sahig na marmol at mahahabang hanay ng mga upuan. Daan-daang tao ang dumating, kabilang ang ilan na dating nagduda sa kanya. Nang ipakilala siya ni Arthur sa entablado, mas malakas ang palakpakan kaysa sa inaasahan niya. Maikli siyang nagsalita, pinasalamatan ng lahat ng sumuporta sa foundation at ipinaalala sa kanila na ang kabaitan ay hindi kahinaan, ito ay lakas. Nanginginig ang kanyang boses sa simula, ngunit sa huli, naging matatag ito. Nang matapos siya, ang silid ay tumayo sa tahimik na paggalang. Pagkatapos, ilang tao ang lumapit para makipagkamay sa kanya, kabilang ang babae mula sa grocery drive. "Sinabi ko sa'yo, manatili kang matatag. Bulong nito. Magaling ka, bata." Ngumiti si Leah, may namumuong bukol sa kanyang lalamunan. Nang gabing iyon, pabalik sa bahay, naupo sila ni Arthur sa tabi ng apoy. "Ipinagmamalaki mo na ba ang sarili mo?" tanong niya. Mahina siyang tumawa. "Kaunti po." "Mabuti," sabi niya. "Dapat lang." Naupo sila sa katahimikan sandali. Ang mga apoy ay mahinang kumikislap. Pagkatapos ay sinabi niya, "Naiisip niyo po ba kung mawawala lahat? Ang mga tsismis, ang mga alaala nito?" "Hindi," tapat na sabi ni Arthur. "Pero ayos lang yan. Hindi nawawala ang nakaraan. Nagiging mas tahimik lang ito kapag pinupuno mo ng mas magagandang bagay." Dahan-dahan siyang tumango, hinahayaang sumipsip ang init ng apoy sa kanyang pagod na mga buto. "Kung gayon, patuloy lang po tayong magtatayo," sabi niya. "Yan ang diwa," sagot niya. "Ang maple light ay hindi na lang tungkol sa akin o sayo. Tungkol na ito sa lahat ng natulungan natin. Ikaw ang nagbigay niyan, ng puso." Muling naging tahimik ang silid, ngunit hindi ito mabigat. Ito ay puno. Ang uri ng katahimikan na dumarating pagkatapos malampasan ng isang mahirap na bagay at mapagtanto na nakatayo ka pa rin. Sa labas, ang niyebe ay natutunaw na nagiging maliliit na sapa sa tabi ng kalsada, hinuhugasan ng dumi at asin na naiwan. Sa loob, sa wakas, ay naunawaan ni Leah na ang pagtubos ay hindi isang bagay na ibinibigay. Ito ay isang bagay na pinaghihirapan, paulit-ulit, sa pamamagitan ng katapatan, pasensya, at biyaya. At habang nakatingin siya sa kabilang panig ng silid kay Arthur, ang lalaking ito na dati niyang natagpo ang nawawala at nalilito sa isang hintuan ng bus, napagtanto niya na pareho silang nailigtas ng gabing iyon, bawat isa sa kanilang sariling paraan. Ang mga taon ay lumipas ng tahimik. Ngunit puno ang mga ito. Ang Maple Light Foundation ay lumago mula sa isang maliit na opisina at naging 3 sentro sa buong estado.
Mas masipag magtrabaho si Leah kaysa kaninuman. Madalas na nananatili hanggang gabi para makipagkita sa mga estudyante, mag-ayos ng mga suplay, o magsulat ng mga proposal. Iginagalang siya ng mga tao. Nakikinig sila kapag nagsasalita siya. Siya ang naging mukha ng foundation, hindi dahil gusto niya ang atensyon, kundi dahil ang kanyang kwento ang nagbigay buhay dito. Sa tuwing nagsasalita siya sa isang kaganapan o nakikipagkita sa isang bagong voluntaryo, dala niya ang parehong kalmado at matatag na enerhiya, yung uri na nagmumula sa paglampas sa isang bagay at pagpili pa rin sa kabaitan. Tahimik na pinanood ni Arthur ng may pagmamalaki. Hindi na siya gaanong nagsasalita sa mga kaganapan. Bumabagal na ang kanyang kalusugan, ngunit laging nandoon ang kanyang diwa. Nagbabasa ng mga ulat, nagtatanong, itinutulak si Leah na mag-isip ng mas malaki. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng mga pulong, natagpuan niya siyang nakaupo sa greenhouse. Ang liwanag sa labas ay dumidilim na, ang huling bahagi ng paglubog ng araw ay nawawala sa salamin. Nasa kanyang upuan siya, nakabalot sa isang kumot, nakatingin sa puno ng lemon na mahal niya. "Nagtatrabaho pa rin po kayo," malambing niyang sabi pumasok. "Nakaupo lang," sabi niya na may maliit na ngiti. "Ang puno ang gumagawa ng lahat ng trabaho." Humingi siya ng isang upuan sa tabi niya. "Gusto ng board na ipangalan sa inyo ang scholarship," sabi niya. "Sa tingin nila, mag-i-inspire ito ng mga tao." "Dapat ipangalan nila sa'yo," sagot niya. "Ikaw ang nagpahalaga sa lugar na ito." "Tayo po ang nagpahalaga rito," sabi niya. Tiningnan niya siya sandali at dahan-dahang tumango. "Oo nga no?" Tahimik ang silid maliban sa mahinang ugong ng heater. "Alam mo," sabi niya, "noong una kong sinimulan ng foundation na ito, akala ko nagbibigay lang ako ng pera. Pero ipinakita mo sa akin na hindi iyon tungkol doon. Tungkol ito sa pagbibigay sa mga tao ng kanilang dignidad." Malumanay nang ngumiti si Leah. "Kayo po ang unang nagbigay niyan sa akin. Ibinigay mo yan sa iyong sarili," sabi niya. "Ang ginawa ko lang ay siguraduhing nakita ito ng mundo." Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon, mas mahina sa mga gilid. "Mangako ka sa akin ng isang bagay," sabi niya. "Ipangako mong ipagpapatuloy mo ito kahit wala na ako." Napapikit siya. "Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Matanda na ako. Hindi immortal," sabi niya na may mahinang tawa. "Oras na. Magiging maayos ka kahit wala ako." Umiling siya, namumuo na ang mga luha. "Wala po ako rito kung hindi dahil sa inyo. At hindi ko sana nahanap ang daan pauwi kung hindi dahil sa'yo," sabi niya. "Mukhang tabla na tayo." Inabot ni Leah at hinawakan ang kanyang kamay. Mas malamig ito kaysa karaniwan. "Magiging maayos din po kayo," tahimik niyang sabi. Mas para sa sarili niya kaysa sa kanya. "Magiging maayos din po kayo." "Siguro?" sabi niya, nakangiti. "Pero kung hindi, magpapahinga kong alam na pinanatili mong bukas ang ilaw." Nang gabing iyon, pagkatapos niyang tulungan siyang bumalik sa kanyang silid, tumayo siya sa labas ng kanyang pinto nang matagal, nakikinig sa mahinang tunog ng kanyang paghimig ng isang lumang tono. Ito ang parehong himig na dati niyang hinihimig kapag nagtatrabaho sila hanggang gabi. Ang parehong melodiya na una niyang narinig noong nawawala siya sa hintuan ng bus na iyon, maraming taon na ang nakalipas. 2 linggo ang lumipas, pumanaw si Arthur habang natutulog. Walang mga dramatikong sandali, walang mga eksena sa ospital, kapayapaan lamang. Natagpuan siya ni Charles sa umaga, hawak pa rin ang nakatuping kumot na ibinigay niya sa kanya para sa init. Naging tahimik ang bahay sa paraang hindi pa nararanasan ni Leah. Ang hangin ay parang mabigat, na para bang naghihintay na pumasok siya at magkwento ng isa sa kanyang mga kwento, ngunit hindi na siya dumating. Ang libing ay maliit, tahimik, puno ng mga taong hinawakan niya ang buhay, mga negosyante, matatandang kaibigan, mga pamilyang nakatanggap ng mga scholarship mula sa foundation. Nakatayo si Leah sa harap, sa tabi ni Charles, mahigpit na magkahawak ang kanyang mga kamay.
Ang kanyang puso ay kumikirot sa paraang hindi niya mailarawan. Nang siya na ang magsasalita, lumakad siya sa podium, huminga, at tumingin sa mga mukha sa harap niya. Itinuro sa akin ni Arthur Layton kung ano talaga ang kahulugan ng kabaitan. Simula niya. Hindi lang siya naniwala sa pagtulong sa mga tao. Naniwala siya sa pagtingin sa kanila. Nakita niya ako noong walang ibang nakakita. Binigyan niya ako ng pagkakataon noong wala akong anuman. At dahil doon, daan-daang iba pa ngayon ang may pagkakataon. Nabasag ng bahagya ang kanyang boses, ngunit pinatatag niya ito. Minsan niyang sinabi sa akin na may mga pagpiling mas mabigat kaysa sa iba, kahit na hindi sila makatuwiran sa papel. Nang gabing iyon sa hintuan ng bus, gumawa ako ng isang desisyon na tulungan ng isang taong hindi ko kilala. Hindi ko alam na babaguhin nito ang buhay ko o ang sa kanya, ngunit ginawa nito. At ngayon, responsibilidad nating panatilihing buhay ang pagpiling iyon, na patuloy na piliin ang kabaitan kahit may kapalit ito. Napayuko siya sandali, pagkatapos ay tumingala. Dati niyang sinasabi na ang pamilya ay hindi laging kung kanino ka ipinanganak. Ito ay kung sino ang kasama mong umuuwi sa dilim. Sa tingin ko, iyon ang ginawa namin para sa isa't isa. At sana, maipagpatuloy natin ang paglalakad para sa lahat ng iba pa na nawawala pa rin doon. Nang matapos siya, tahimik ang silid sandali bago nagsimula ang isang mahinang alon ng palakpakan, hindi malakas o magarbo, kundi banayad at totoo. Pagkatapos ng serbisyo, iniabot sa kanya ni Charles ang isang selyadong sobre. Iniwan niya ito para sa'yo. Tahimik niyang sabi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ito. Naghintay siya hanggang sa makauwi bago ito buksan. Sa loob ay isang sulat kamay na liham at isang maliit na larawan nilang magkasama sa harap ng foundation noong araw ng pagbubukas. Ang liham ay nakasulat sa nanginginig na sulat kamay ni Arthur. Mahal kong Leah, kung binabasa mo ito, nakauwi na ako. Huwag kang malungkot ng matagal. Ibinigay mo sa akin ang pinakamagandang mga tao ng aking buhay. Ipinaalala mo sa akin na mayroon pa ring kabutihan kahit na nakakalimutan ng mundo. Ang foundation na ito, ang bahay na ito, lahat ng itinayo ko. Sa'yo na ang paggabay ngayon. Huwag mo itong isipin bilang isang pasanin. Isipin mo ito bilang isang ilaw na daladala mo. Iniwan ko ang mga bagay na maayos, ngunit higit sa lahat, iniwan ko sa iyo ang kalayaan na palaguin ito sa iyong paraan. Panatilihin mo itong tapat, panatilihin mo itong mabait. Itinuro mo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi kung ano ang ating itinatago. Ito ay kung ano ang ating ibinabahagi. Binigyan mo ako ng kapayapaan at sana mahanap mo rin ang sayo. Nagmamahal. Arthur naupo siya roon ng matagal. Binabasa itong paulit-ulit hanggang sa lumabo ang mga salita sa kanyang mga luha. Pagkatapos ay maingat niya itong tiniklop at ibinalik sa sobre. Kinabukasan, naglakad siya papunta sa greenhouse. Sumisikat pa lang ang araw, nagkakalat ng malambot na ginto sa salamin. Tumayo siya sa tabi ng puno ng lemon, hinawakan ng isa sa mga dahon nito at ibinulong, pananatilihin kong bukas ang ilaw. Mula sa araw na iyon, ganap na pinamunuan ni Leah ang Maple Light Foundation. Pinalawak niya ang programa ng scholarship, nagsimula ng mga mentorship at nagbukas ng ligtas na pabahay para sa mga kabataang papalabas na sa foster care. Bawat desisyon na ginawa niya ay may bakas ng mga aral ni Arthur. Ngunit mayroon ding sarili niyang tatak. Mapagkumbaba, matatag, totoo. Ilang taon nang lumipas, sa 10th anibersaryo ng foundation, tinanong siya ng isang reporter kung paano nagsimula ang lahat. Ngumiti siya at sinabing, sa isang hintuan ng bus, isang nawawalang lalaki at isang pagpili. Mahinang tumawa ang silid, ngunit sinsero niya ang bawat salita. Pagkatapos ng kaganapan, mag-isa siyang naglakad palabas patungo sa lumang puting tarangkahan na dating parang dulo na ng mundo. Ang parehong landas kung saan una niyang dinala si Arthur pauwi ng gabing iyon na nagyayelo,
Ngayon ay patungo sa isang community center na puno ng buhay. Ang mga bata ay nagtatawanan sa courtyard, ang mga voluntaryo ay nagbubuhat ng mga kahon ng pagkain. Sa isang lugar, may musikang mahinang tumutugtog mula sa mga bukas na bintana. Tumayo siya roon sandali, nilalanghap ang lahat, ang tunog, ang init, ang patunay na hindi nasayang ang kabaitan. Sumama sa kanya ng tahimik si Charles na may kulay abo na ngayon sa kanyang sentido. Ipagmamalaki ka niya, sabi nito. Ipinagmamalaki na niya ako, sagot niya. Magkasama silang tumayo, pinapanood ang paglubog ng gabi. Ang mga ilaw poste ay isa-isang umilaw at sa isang segundo, naisip niya muli ang gabing iyon. Ang malamig na hangin, ang sirang hintuan ng bus, ang lalaking mukhang nawawala. Naalala niya ang kanyang boses, nanginginig na ngunit mabait, humihingi ng daan pauwi. At naalala niya ang sarili niyang boses, matatag at tiyak, na nagsasabing, kapit lang po ng mahigpit, makakarating tayo. Ngayon, maraming taon na ang lumipas, naunawaan niya na ang tahanan ay hindi pala isang lugar. Ito ay ang sandali na may isang taong tumangging iwan ka. Habang lumalalim ang langit, bumulong siya ng isang tahimik na pasasalamat kay Arthur, sa bayan, sa dalagitang dati niyang sarili na piniling huminto. Ang hangin ay dumaan, banayad at malamig, at ngumiti siya. Ang Maple Light Foundation ay nagniningning sa likuran niya. Ang karatulan nito ay malambot na kumikinang laban sa gabi. Isang maliit, ngunit matatag na pangako na ang habag ay maaaring malampasan ng lahat. Humarap si Leah sa pinto, handa nang bumalik sa trabaho. Ang mundo sa labas ay puno pa rin ng ingay, puno ng pakikibaka at kawalan ng katiyakan. Ngunit alam niya na ngayon na ang isang gawa ng kabaitan ay maaaring umalingaw-ngaw ng mas matagal kaysa sa puot. At habang papasok siya, dala-dala niya ang katotohanang iyon. Sa parehong paraan, nadating dinala ni Arthur ang pananampalataya sa kanya. Sa parehong paraan na dadalhin niya ito pasulong para sa lahat ng naghihintay pa ring makita.